Isa itong lumang hiking bag na 2,000 taon na ang tanda. Para sa mga mortal dapat matagal na itong nabulok sa bundok at wala ng kwenta. Ang mabilad sa araw at maiwanan ay ang huli nitong kahihinatnan. Pero nang una mo itong makita, kahit na masira pa ang iyong Yuan Shen kinuha mo pa rin ito mula sa bundok. Iniisip ng lahat na nababaliw ka na. Para lang sa isang sirang bag ay binaliwala mo ang iyong mga sugat. Pero hindi nila alam na nasa loob ng bag na ito ang tanging koneksyon mo sa Earth. Sa loob ng Nokia phone na iyon na may 1% na lang na baterya. Nandoon ang pinanghahawakan mo sa loob ng 2,000 taon. Dagandong, isang malakas na pagsabog ang bumusag sa katahimikan ng bundok sa labas ng Qingzhou. Para kang bala ng kanya na tumilapon. Tumilapon ka palabas mula sa kuwebang puno ng sapot. Malakas kang bumaon sa pader na bato. Alaglag ang mga pira-pirasong bato. Umubo ka ng gintong likido habang binabasag ang pader na bato bago ka lumapag. Matatalas na kilay at mga matang parang bituin. Ang mahaba mong buhok ay may alikabok at gintong mantsa. Ikaw si Ning Chen. Kagagaling mo lang mula sa mundo ng kultibasyon. 2,000 taon na ang nakalipas. Pagka-graduate mo ng high school pumunta ka rito para mag-explore. Naapakan mo ang isang sinaunang teleportation portal at napunta sa mundo ng kultibasyon. Nakipagsapalaran ka sa loob ng 2,000 taon. Nakatagal ka hanggang sa maging isang sect ancestor sa Yuan Ying stage. Pero sa sandaling bumukas ang portal na nagbubukas lang tuwing 2,000 taon. Inatake ka ng patalikod ng isang misteryosong tao. Nabasag ang iyong Niwan Palace, malubhang nasugatan ang Yuan Shen, at nabutas ang iyong dantian. Kahit ang teleportation portal ay nadurog sa pagsabog, ang linki o spiritual na enerhiya sa Earth ay halos wala na. Ang mga sugat mong iyan ay imposibleng gumaling dito. Sa madaling salita, para ka lang power bank ngayon na hindi na pwedeng ma-recharge. Bawat gamit mo ng spiritual power ay nababawasan. Kasunod nito, nakita mo sa iyong paanan ang kulay lupang hiking bag. Ito ang iniwan mo rito 2,000 taon na ang nakalipas. Nakapagtataka na buo pa rin ito at walang sira. Sa sumunod na segundo, narinig ang pag-vibrate ng isang cellphone mula sa loob ng bag. Biglang nanliit ang balintataw mo. 2,000 taon. Kahit Nokia pa ito, imposibleng tumagal ng ganito ang standby. Mabilis mong kinuha ang cellphone model. 1% na lang ang baterya. May 2 salitang lumitaw sa screen. Nanay, biglang pumirat ang ilong mo. 2,000 taon ng mapanganib na pamumuhay sa mundo ng cultivation. Ang mga salitang magulang, matagal nang naging isang matinding alaala na nakabaon sa iyong isipan. Sinulyapan mo ang oras sa screen. Agosto 29, 2025. Diretso kang natulala. 2,000 taon sa mundo ng cultivation. Isang summer vacation lang pala ang lumipas sa Earth. Kung hindi lang dahil sa kapangyarihan mong maglipat ng bundok at punuin ang karagatan. Aakalain mong isa itong halusinasyon bago ka mamatay. Nanginginig ang mga daliri mong pinindot ang answer button. Napakapaos ng boses mo. Ay, bata ka, saan ka ba nagsusuot? Ang lakas ng loob mong mawala ng 2 araw. Bingi ka ba? Magsalita ka naman. Nay, masaya akong marinig ulit ang boses mo. Nasaan ka ba talaga ngayon? Nasaktan ka ba? Bakit hindi ka umuwi? Napangiti ka. Ang Earth para sa'yo ngayon ay parang isang newbie village lang. Sisiw lang sa'yo sirain ang tank gamit ang kamay at pabagsakin ang eroplano sa isang hiwa ng espada. Kung hindi lang dahil takot kang maubos ang spiritual power mo, kaya mong baliktarin ang buong planetang ito. Sa kabilang linya nagmamadaling nagbilin ang nanay mo. Malapit na ang pasukan. Tandaan mong puntahan sa Qingzhou si Tita Kiao mo. May gagawin pa kasi ako. Ibababa ko na. Naputol ang tawag. Natulala ka na lang. Ang papasukin sa kolehiyo ang isang old monster na nasa nascent soul stage. Hindi ba't purong kalokohan to? Pero naalala mo rin, si Tita Kiao ay matalik na kaibigan ng nanay mo. Ikinasal sa isang mayamang negosyante sa Qingzhou. Nabalitaan niyang nakapasa ka sa Qingzhou University. Siya pa mismo ang nag-alok na sa bahay niya ka tumira. Ang motibo ng nanay mo ay halatang ipares ka sa anak ni Tita Kiao. Sa sumunod na segundo, sa isip mo, gusto mo nang lumipad paakyat. Pero naramdaman mo ang unti-unting pagkaubos ng iyong espiritual na enerhiya. Kaya napilitan kang bumalik sa lupa, at matiyag ang naglakad palabas ng bundok. Ang reputasyon ng isang Yuan Ying ancestor ay tuluyan nang nasira ngayong araw. Tanghali, sa isang coffee shop sa tabi ng Qingzhou train station. Pagbukas mo pa lang ng pinto, narinig mo ang boses ng 2 babae. Isang malambing na boses ang nagrereklamo habang nakasubsob sa mesa. Bakit wala pa siya, Shuyan? Naubos ko na ang kape ko. Gutom na ako. Tawagan na kaya natin para pabilisin. Sumagot naman ng isang malamig na boses na puno ng pagkainip. Hindi naman siya matawagan. Maghintay pa tayo ng 5 minuto. Kung hindi siya darating, aalis na ako. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit pinilit pa ako ni Mama na sunduin itong si Ning Chen. May usapan na ako sa cat cafe mamayang hapon. Kasi anak siya ng best friend ng mama mo. Biglang tumawa ng mapang-asar ang malambing na boses. Oo nga pala, Shuyan. Sa tingin mo, gustong iset up ni Tita Kiao kayong dalawa. Xiaotang, kung ano-ano yang pinagsasasabi mo. Agad na naginit ang ulo ng babaeng may malamig na boses. Isang maliit na probinsya lang yan. Paanong magugustuhan yan ni Mama? Parang inilalagay niya na ako sa alanganin yan. Paano kung sobrang gwapo niya pala? Pwede pa siguro akong makipag-date sa kanya. Pero kasal, iba ng usapan yan. Sama mo, nagtaas ka ng kilay. Naglakad ka sa likod ng babaeng may malumanay na boses. At nagsalita, ikaw ba si Shushuyan, ang anak ni Tita Kiao? Ang babaeng si Jiang Tang ay parang pasang naapakan ng buntot. Agad siyang napatayo mula sa kanyang upuan. Sino ka ba? Bakit ka biglang sumulpot? Si Shushuyan na nasa harapan mo.
Habang tinitingnan ng damit mong puno ng putik at gasgas, may daladalang napakabadoy na hiking bag. Agad nanigas ang mukha niya. Akala ko ba gwapo? Itong prom din na to. Nagmukha siyang siopaw sa pagkasimangot. Sa isang iglap, agad niyang itinulak si Jiang Tang paarap. At mabilis na bumulong sa tenga nito. Emergency, tulungan mo ako. Bibigyan kita ng lipstick mamaya. Nagningning ang mga mata ni Jiang Tang. Pabulong niyang sagot, 3. Dapat Givenchy. Deal. Nakatayo ka lang sa iyong pwesto. Walang anumang ekspresyon. Itong dalawang batang ito, talagang inaakala nilang bingi ako. Agad namang humarap si Jiang Tang. At binigyan ka ng isang napakatingkad ng ngiti. Hello, Ning Chen. Pagod ka siguro sa malayong biyahe mo galing Dongyang. Era, kumain muna tayo. Doon na rin tayo mag-usap. Hinawakan mo ang iyong tiyan. Tumango ka. Sige, hindi naman sa gutom ako. Kundi dahil wasak ang aking Niwan Palace. Paunti-unting tumatagas ang spiritual energy ko. Bagamat parang isang patak lang sa dagat ang nawawalang ito. Ngunit kung magtatagal ito, mawawala rin ang lahat ng cultivation ko balang araw. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang tanyag na Yuan Ying stage cultivator ay aasa pala sa pagkain ng mga mortal para mapanatili ang kanyang cultivation? Paglabas ninyo ng coffee shop, inilabas ni Xu Shuyan ang susi ng kotse niya at binuksan ang Porsche Panamera sa gilid ng kalsada. Sinulyapan kanya ng may pagmamataas. Palinaw sa tingin niya na inaasahan niyang masisilaw ka sa nakikita mo. Pero tinapunan mo lang ito ng isang tingin. Bahagyang tumango, hindi masama, masyado lang mabagal. Biglang nag-init ang ulo ni Xu Shuyan. Mabagal, o alang-galang na classmate Ning. Anong kotse ba ang minamaneho mo? Kung ano-ano lang ang sinasabi mo. Wala akong kotse. Madalas, nakasakay ako sa ulap. Minsan-minsan, nakasakay sa espada. Biglang napahagalpak ng tawa si Jiang Tang. Classmate, ang dami mo sigurong nababasang cultivation novel, no? Ang cute mo naman. Todo irap si Xu Shuyan. Sa isip niya, tinawag ka na niyang isang tandang mayabang. Inis niyang sinabi, tingin mo mabagal ang kotse ko. Edi mag-taxi ka mag-isa. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis. Wala kang pakialam. Sige, hindi inaasahan ni Xu Shuyan na papayag ka talaga. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Agad niyang itinaas ang pusta. Kakain tayo sa Yintay City sa West District. Mga 6 hanggang 7 kilometro mula rito. Kung sino ang matalo, siya ang manlilibre. Kung gusto mong makipagkarera, sige lang. Parang wala ka lang pakialam sa tono mo. Para kang matandang nakatingin sa batang nagtatantrums. Pero linawin ko lang muna. Malakas akong kumain. Si Xu Shuyan ay pinaka-naiinis sa ugali mong parang walang pakialam. Ngumiti habang nanggigigil. Sige ba, magkita tayo sa Gate 1 Nanogram Yintay City. Pagkasabi niya noon, tinapakan niya ang gas at humarurot paalis. Sobrang kampante siya sa kanyang sarili. Taga Qingzhou kaya ako. Kabisadong kabisado ko ang mga kalsada. At nauna pa akong umalis. Itong pagkain na to, panlilibre ka. Nag-aalala ang itsura ni Jiang Tang na nasa passenger seat. Shuyan, iniwan mo lang siya ng ganoon. Unang beses niyang pumunta rito sa Qingzhou. Hindi niya kabisado ang lugar. Kapag nalaman to ni Tita Kiao, bubugbugin ka niya. Anong kinatatakot mo? Ang laki-laki niyang tao, mawawala pa ba yun? Suminghal si Xu Shuyan, pero bumulong sa isip niya. Tanga, sana sumakay ka na lang sa kotse, edi tapos na. Kailangan pa kasing magpasikat, kaliliko lang ng kotse nila sa kanto. Sa kinatatayuan mo, naging isa kang malabong anino. At bigla ka na lang naglaho. Sa sobrang bilis, kahit anino mo ay hindi nakuhanan ng CCTV sa gilid ng kalsada. Isang nascent soul stage cultivator na gumagalaw sa syudad. Sapat na ang pisikal na lakas at bilis ng mga paa. Hindi na kailangang sayangin pa ang spiritual power. Wala pang 2 minuto, nakatayo ka na sa baba ng Yintay City sa West City. Ang 1.5 minuto nito ay ginamit mo lang sa pagtatanong ng direksyon. Kasi naman, hanggat kayang hindi gumamit ng spiritual power, hindi mo ito gagamitin. Pagkalipas ng 15 minuto, hinihingal na tumakbo sina Xu Shuyan at Jiang Tang sa Gate 1 Nanogram Yintay City. Nakangiting nag-appear sila, yehey, panalo tayo, pero tumingala sila at naghanap sa paligid. Kahit anino mo ay hindi nila nakita. Biglang uminit ang ulo ni Xu Shuyan. Nagpadyak siya sa inis. Buwisit na to. Pinaghihintay na naman ako. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako naghintay ng ganito katagal para sa isang tao. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jiang Tang. Nako, Shuyan, may Yintay City din sa Zixi. Hindi kaya doon siya pumunta. Natulala si Xu Shuyan. Nagngingit-ngit na kinuha ang cellphone. Tinawagan ang numero mo. Kanidnap ka na ba ng sindikato? Bakit wala ka pa? Nandito na ako. Paanong nandito ka na? Nasa Gate 1 ako. Yintay City tumingala ka. Natigilan si Xu Shuyan. Bigla siyang tumingala at nakita sa outdoor corridor ng ikalimang palapag. Nakasuksok ang 2 kamay mo sa bulsa. Nakatungo at nakatingin sa kanya. Napabulalas si Jiang Tang. Shuyan, tingnan mo. Si Ning Chen. Kailan pa siya umakyat dyan? Namula sa galit ang mukha ni Xu Shuyan. Binaba ang tawag at kinaladkad si Jiang Tang paakyat sa ikalimang palapag. Pagdating sa harap mo sumabog agad siya. Ning Chen, kanina ka pa ba rito? Bakit hindi ka man lang nagsabi? Pinaghintay mo pa ako ng ganito katagal. Hindi mo ba alam na ayaw kung pinaghihintay ako? Bahagya kang ngumiti, kanina pa ako rito. Nakita kong ang bagal ninyo. Kaya umakyat na ako at umorder. Sakto lang ang dating ninyo at is-deserve na ang pagkain. Oo nga pala, marami akong in-order. Miss Xu, hindi ka naman siguro aatras di ba? Kailan mo pa nalaman na ako si? Biglang natigilan si Xu Shuyan. Tapos ay ngumisi ng malamig. Kalokohan, paano ka naging ganyan kabilis? Siguradong nandaya ka. Sumang-ayon din si Jiang Tang.
Tama, sa pinakamalapit na daan na kami dumaan. Siguradong tumawag ka na sa restaurant kanina pa. At palihim kang umakyat habang hinihintay ka namin. Tama ba, Ning Chen? Mukha ka namang tapat. Hindi ko akalaing napakatuso mo pala. Pumiling ka. Direktang tinawag ang waiter. Agad na yumuko ang waiter bilang paggalang. Dalawang magandang binibini. Itong poging Ginoo ay talagang 15 minuto nang nasa restaurant namin. Imposible. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Tang. 15 minuto ang nakalipas, nasa North Train Station pa siya. Maliban na lang kung marunong siyang lumipad. Nahiya ang waiter. Hindi na siya nang ahas sumagot. Hayaan mo na, Xiao Tang. Kung nanalo siya, edi nanalo. Isang kainan lang naman ito. Ikinumpas ni Xu Shuyan ang kanyang kamay. Pero sa isip niya, sigurado siyang sinuhulan mo ang waiter para pagtakpan ka. Ang katiting na magandang impresyon niya sa iyo ay tuluyan nang nawala. Isang lalaking napakatuso. Hindi man lang pwedeng maging kaibigan. Pero nang sumunod siya sa iyo papasok sa private room. At makita ang isang mesang punong-puno ng pagkain. Agad siyang natulala. Flaming steak, snowflake shark fin, sea cucumber soup, papaya na may golden bird's nest, steamed eastern star garo upa. At mayroon pang ang isang buong banga ng Buddha jumps over the wall. Anong nangyayari? Nagkamali ba tayo ng private room? Ang bibig ni Jiang Tang ay nakabuka na kayang magkasya ang isang itlog. Agad kang tinuro ng waiter. Lahat ng ito ay in-order ng ginoong ito. Ning Chen. Tuluyan nang sumabog sa galit si Xu Shuyan. Namumula ang kanyang mukha, dinuro kanya sa ilong at pinagalitan. Anong galit mo sa akin? Sinasadya mo ba akong ipahiya? Hindi ko akalain na ganito kang klase ng tao. Nagkibit balikat ka lang na may inosenteng itsura. Sinabi ko na, malakas akong kumain. Kung ayaw mong manlibre, ayos lang. Ako na ang magbabayad. Hindi na kailangan. Ako si Xu Shuyan marunong tumanggap ng pagkatalo. Kinuha niya mula sa bag ang isang black card na may diamante. At inihagis sa waiter. Bayaran mo na. Pabilis na iniabot ng waiter ang POS machine. Hello po miss. Wala na pong butel. Binuo na namin. 5,200 po lahat. I-swipe mo na. Nagbayad. Mabilis at tuloy-tuloy. Tinitigan ka ng masama ni Xu Shuyan. At sinabing sana huwag ka nang magpakita sa akin ulit. Salamat. Hinayla si Jiang Tang palabas. Walang kwenta sa kanya ang 5,000. Pero sa buong buhay niya, lagi siyang bida. Kailan pa siya ginanito ng ibang tao? Tinitingnan mo sila habang papalayo. Sumigaw ka. Hindi ba kayo mag-i-stay para kumain? Walang pumansin sa'yo. Napansin mo, yung batang babae na si Jiang Tang. Halos damaykit na ang mga mata sa pagkain. Pilit siyang kinalagad ni Xu Shuyan. Hindi mo rin pinansin. Umupo ka at nagsimulang kumain. Ayos naman ang lasa. Kaso wala ni Katie Ting na espiritual na enerhiya. Walang pinagkaiba sa pagmuya ng kandila. Huwag mong sabihin sa ganito na lang ako aasa para mabuhay. Bamantong hininga ka. Sa kabilang banda, si Xu Shuyan ay nagmura habang naglalakad. Minura kanya mula ulo hanggang paa. Kumakalamang sikmura ni Jiang Tang sa gutom. Hinayla niya ang braso nito. Shuyan, bumalik na lang kaya tayo para kumain. Sa mga oras na ito, lahat ng restaurant ay may pila. At isa pa, ikaw naman ang nagbayad nun. Natigilan sa paglakad si Xu Shuyan. At agad siyang natauhan. Oo nga pala, pera ko naman to. Bakit naman ako magtitipid? Agad siyang lumingon. Pabalik na sana. Nang bigla niyang mabangga ang isang lalaking naka-designer clothes at dilaw ang buhok. Nang makita siya ng lalaki, agad na nagliwanag ang mga mata nito. Para siyang lobong nakakita ng biktima. Shuyan, anong laking pagkakataon. Nandito ka rin pala sa mall. Pinagtagpo talaga tayo ng tadhana. Nang makita siya ni Xu Shuyan, agad na bumakas ang pagkadiri sa mga mata niya. Chen Jihao, anong ginagawa mo rito? Itong si Chen Jihao ay kaklase niya noong high school. Kilalang kilala bilang school bully. Mayaman at maimpluwensya ang pamilya. At naghahari-harian sa eskwelahan. Siya rin ang pinakamakulit sa lahat ng nanliligaw sa kanya. Siyempre para mamasyal, itinago ni Chen Jihao ang pagnanasa sa kanyang mga mata, at umaktong parang isang maginoo. Shuyan, hindi ka pa nanananghalian, tama, may bagong bukas na 3-star Michelin French restaurant. Nakapagpa-reserve na ako, Jiang Tang, sama ka na rin. Napadako ang tingin niya kay Jiang Tang. Hindi niya maitago ang kanyang tunay na intensyon. Hihilahin na sana ni Xu Shuyan si Jiang Tang para umalis. Nang biglang bumulong si Jiang Tang sa kanyang tenga, pilyang umikot ang mga mata nito. Shuyan, isama kaya natin si Chen Jihao doon. Kilala naman natin ang ugali niyan. Siguradong magbabanggayan sila ni Ning Chen. Manunood na lang tayo sa gilid. Di ba mas masaya yon? Biglang nagliwanag ang mga mata ni Xu Shuyan. Oo nga, bakit hindi ko naisip yon? Xiao Tang, ang talino mo talaga. Agad siyang lumingon, at binigyan si Chen Jihao ng pilit ng ngiti. Jihao, ako na lang ang manlilibre sa'yo kumain. Natulala si Chen Jihao. Akala niya nagkamali siya ng dinig. Tinawag siyang Jihao ng babaeng gusto niya. At gusto pa siyang ilibring kumain. Diyos ko, may pag-asa na siya. Pinigilan niya ang sobrang tuwa. Mabilis siyang tumango. Sige, Shuyan. Saan tayo kakain? Sumama ka sa akin at malalaman mo. Nginitian siya ni Xu Shuyan. Pagkatalikod ay umirap siya ng todo. Sumunod si Chen Jihao sa likod niya. Masayang naghahanap ng awkward na mapag-uusapan. Hihim pa niyang isinilent ang phone niya. At pinaghintay sa banyo ang babaeng kadate niya. Nang buksan nila ang pinto ng private room. Abala kang lumalamon. Sa mahigit 30 putahe sa mesa. Kalahati na ang naubos. Itatanong na sana ni Chen Jihao kung nagkamali sila ng pinasukan. Nang marinig niyang sumigaw si Jiang Tang na kunwari gulat. Hala, Ning Chen, baboy ka ba? Ang takaw mo naman. Natulala rin si Xu Shuyan. Mga 10 minuto pa lang siyang nawala.
Ang dami na pala niyang nakain. Mata ko ba talaga siya? O sinadya niya lang to? Itinigil mo ang chopsticks mo. At tiningnan mo sila. Di ba umalis na kayo? Bakit kayo bumalik? Pahalukip-kip si Shushuyan. Suminghal. Ako ang nagbayad. Malibang bumalik ako para kumain. Wala kang pakialam. Sandali. Sa wakas ay natauhan si Chen Jihao. Agad na umitim ang mukha niya. Tinuro kanya at nagtanong. Shuyan, sinong lalaking to? Siya si Ning Chen. Anak siya ng best friend ng mama ko. Kara-rating lang niya ngayon sa Qingzhou galing Dongyang. Inakiusapan ako ni mama na asikasuhin siya. Dahan-daang sinabi ni Shushuyan. Gaya ng inaasahan, lalong umitim ang mukha ni Chen Jihao. Sa wakas may pagkakataon na akong masolo ang Diyosa ko. Tapos ikaw na taga-probinsya nandito para lang lumamon. Anong ibig sabihin nito? Umakbang siya papalapit, at malakas na tinapak ang balikat mo. Puno ng pagbabanta ang tono niya. Pare, busog ka na siguro. Kung busog ka na pwede ka nang umalis. May mahalaga pa kaming pag-uusapan ni Shuyan. Hindi mo siya pinansin. Nagpatuloy ka lang sa pagkain ng lemon chicken leg na hawak mo. Pare, kinakausap kita. Kumuha ka ng isa pang lemon chicken. At pumilas ng isang hita. Pare, ganito na lang. Bibigyan kita ng 2,000. Sa ibang lugar ka na kumain. Ayos ba? Humigop ka ng furong soup. At walang ganang nagkomento. Kulang sa asin. Tuluyan ng sumabog sa galit si Chen Jihao. Sabi ng kinakausap kita. Nagbibingi-bingihan ka ba? Bigla niyang itinaas ang kamay. Sa isang sampal ay pinatalsik niya ang hawak mong kalahating lemon chicken. Tumalsik sa sahigang sarsa. Sige kumain ka. Hinayla ni Jiang Tang si Shu Shuyan at umatras sila ng 2 hakbang. Kitang-kita ang excitement sa mga mata niya. Shuyan, magsisimula na ang palabas. Pero ang inaasahan nilang eksena na ikaw ay bubugbugin ay hindi kailanman nangyari. Sa sumunod na segundo, agad kang tumayo. Hinawakan mo ang buhok ni Chen Jihao. At idiniin ng malakas ang mukha niya sa sabaw ng isda sa harapan niyo. Glug glug glug. Walang tigil ang paglabas ng mga bula. Nagkukumawag ang mga kamay at paa ni Chen Jihao. Ang mga mura niya ay naging tunog na lang ng taong nalulunod. Nagpupumiglas siya ng husto, pero ang kamay mo ay parang sipit na bakal. Hindi man lang gumalaw. Unti-unting humina ang kanyang pagpupumiglas. Mukhang hihimatayin na siya. Diyos ko, ang lakas niya. Napanganga na lang si Jiang Tang. Nataranta na rin si Shushuyan. Dali-dali siyang lumapit para hilahin ka. Huwag huwag huwag. Bilis bitawan mo na siya. Mapapatay mo siya. Hindi mo naman talaga balak patayin siya. Gusto mo lang bigyan ng leksyon itong mayabang na to. Binitiwan mo siya. Bumagsak si Chen Jihao sa sahig na parang basang trapo. Walang tigil sa pag-ubo. Puno ng sabaw at itlog ng isda ang kanyang bibig at ilong. Mukha siyang kaawa-awang basang sisiw. Tinitigil mo siya mula sa itaas. Ang boses mo ay kasing lamig ng yelo. Tandaan mo to, kapag kumakain ako, huwag mo akong iistorbohin. Itinaas mo ang kamay mo at muling idiniin ng malakas ang ulo ni Chen Jihao sa sabaw ng isda. Pagkatapos ay bumalik ka sa iyong upuan. Hindi man lang inangat ang ulo. Patuloy na nilantakan ang malaking handa sa harap mo. Tinatamad kang mag-aksaya ng oras sa ganitong klaseng tao. Kumain ka ng sapat sa isang subuan lang. G ginamit ang tunay na chi para i-compress ito sa tiyan. G para kayanin ng ilang araw na pagkonsumo ng spiritual energy. G kahit na ang spiritual energy sa mga makamundong pagkain na ito ay kaawa-awang kakarampot. Kaysa naman wala, F isang segundo, si Chen Jihao ay bumagsak na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang bibig at isang butas ng ilong ay walang tigil na nagbubuga ng sabaw ng isda. Ang kabilang butas ng ilong niya ay may nakabarang malaking mata ng isda. May ilang tinik ng isda na nakatusok sa kanyang mukha. Napapasigaw sa sakit. Ikaw na Ning, maghintay ka lang. Kung matapang ka, huwag kang umalis. Tumayo siya habang ang kanyang ulo ay puno ng puting laman ng isda. Ang kanyang tingin ay sobrang makamandag na parang tumutulo. Ilang taon na siyang hindi napahiya ng ganito kalaki sa harap ng kanyang Diyosa. Ngayon, kailangan talaga kitang turuan ng leksyon. Hinihigop mo ang iyong Lucifen. Ni hindi mo itinaas ang iyong talukap. Walang ganang nagsabi ka ng isang linya. Sige, tawagin mo na ang mga tao mo. Maghintay ka lang. Padubog na isinara ni Chen Jihao ang pinto at sumugod palabas. Kasunod yun, kalalabas pa lang niya, tumawag ka kaagad ng waiter. Ipinabalot mo ang lahat ng pagkain sa mesa. Nang makapagpalit na ng damit si Chen Jihao. At bumalik na kasama ang 5 o 6 na siga habang nagmumura. Matagal ka nang nawala kasama sina Shu Shuyan at Jiang Tang. Sa loob ng restaurant, sinipa ni Chen Jihao ang pinto. Nagtatalon siya sa galit. Pasigas siyang nagbanta. Sinasabing hindi kanya patatagilan sa Qingzhou. Pero binaliwala mo lang ang taong ito. Pumasok ang kotse sa sikat na lugar ng mayayaman sa Qingzhou, ang Green City Rose Garden. Sinulyapan mo ang paligid. Ang spiritual energy dito ay bahagyang mas makapal kaysa sa mataong lungsod. Isa itong hindi inaasahang sorpresa. Sa rearview mirror, masamang-masama ang tingin sa'yo ni Shu Shuyan. Sa isip niya, ilang daang beses ka na niyang tinawag na bayolente. Dahil lang naman sa tinabig ni Chen Jihao ang isang lemon chicken mo. Halos lunurin mo na ang tao sa sabaw. Sigurado siyang mambubugbog ka ng asawa sa hinaharap. Kung hindi lang siya inutusan ng nanay niyang si Auntie Kiao. Hinding-hindi kanya isasabay pa uwi. Ang katabi namang si Jiang Tang ay interesadong-interesado sa'yo. Tanong siya ng tanong sa buong biyahe. Madalas ay basta mo na lang siyang sinasagot. Paghinto pa lang ng kotse sa harap ng isang vilya. Naghihintay na sa may pinto ang eleganteng si Auntie Kiao kasama ang matandang mayordomo. Pagkababa ni Shu Shuyan ay sumugod agad siya palapit. Nagsumbong agad na tila na agrabyado. Mommy, sa susunod, huwag niyo na po akong pagawin ito. Bayolente talaga itong si Ning Chen. Ngumiti lang at umiling si Auntie Kiao. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Si Chen ay isang tapat at mabuting bata.
Mahilig sa sports at masayahin. Nagkukunwari lang yan. Lumapit ka dala-dala ang pagkain naka-takeout. At nakangiting nagsalita, Auntie Kiyaw. Ilang taon na rin po tayong hindi nagkita. Lalo po kayong gumaganda. Abot tenga ang ngiti ni Auntie Kiyaw. Agad niyang ipinakuha sa mayordomo ang mga dala mo. Hindi napigil ang tumawa ng malakas ng katabing si Jiang Tang. Auntie Kiyaw, fanbo. Hindi po ito regalo. Ito po ay takeout na pagkain ni Ning Chen mula sa restaurant. Natigilan sandali si Auntie Kiyaw. Pagkatapos ay mas lalo pa siyang natuwa. Magaling, matipid sa pagkain, mabuting bata. Dito ka natitira simula ngayon. Ituring mong parang kapatid mo na si Shuyan. Palagi mo siyang pagpasensyahan. Nang marinig yun, agad na sumabog sa galit si Shuyan. Mommy, anong sinabi mo? Nakatambak sa sala ang mga malita mo. Tuluyan nang sumabog si Shuyan. Humandusay siya sa sofa at humagulgol. Walang tigil sa pagpadyak ang mga binti niya. Mommy, hindi ka naman seryoso, di ba? Patitirahin mo ako kasama ng bayolenteng ito. Paano ako makakatulog sa gabi? Humarap siya at hinayla si Jiang Tang. Chow Tang, pakiusapan mo naman si Mommy. Kung hindi, pareho tayong mapapahamak. Nagsalita na rin si Jiang Tang. Tita Kiyaw, pareho po kaming babae ni Shuyan. Tapos biglang may lalaking titira dito. Medyo alanganin po talaga. Ngumiti lang si Tita Kiyaw. Iwala si Tita sa pagkatao ni Xiao Chen. Habang nagtatalo sila, hindi mo sila pinansin. Nakatitig ka lang at pinagmamasdan ang bakuran. Hinahanap ang pinagmumulan ng espiritual na enerhiya. Nainis si Shuyan sa iyong pagwawalang bahala. Sumigaw siya sa iyo. Hoy, magsalita ka naman. Huwag kang magkunwaring pipi. Ayokong tumira ka dito. Sinulyapan mo lang siya. Hindi hoy ang pangalan ko. Ako si Ning Chen. Maganda dito. Gusto kong tumira dito. Sa isang pangungusap mo ay natigilan silang dalawa. Lalo pang ngumiti si Tita Kiyaw. Humarap siya para tanungin ang mayordomong si Fan Yi. Lao Fan, ano sa tingin mo? Kanina ka pa sinusuri ni Fan Yi. Bahagya siyang tumango. Tama po kayo, madam. Mukhang matino at responsable ang batang ito. Mukha siyang mabuting bata. Iyo Fan, bakit pati ikaw ay kinakampihan mo siya? Niyakap ni Shuyan ang unan at mas lalo pang umiyak. Pagkatapos, tinawag ka ni Tita Kiyaw sa hardin. Sinabihan kang pagpasensyahan ang spoiled na si Shuyan. Sinabihan ka rin na protektahan siya sa eskwelahan. Sabi niya madalas ka raw kasing umaakyat ng bundok at nagre-rock climbing. Matibay ang katawan mo. Lubos kang nagtaka sa iyong narinig. Maganda si Shuyan. Sa iyong paningin, medyo mas maganda lang siya sa isang ordinaryong tao. Kung ikukumpara sa mga babaeng cultivator ng Little Southern Heaven Realm. Wala siyang binatbat. Nabuhay ka na ng 2,000 taon. Matagal nang naglaho ang iyong mga emosyon bilang tao. Ang tanging natatandaan mo ay noong naghirap ang inyong pamilya. Si tita ang nagbigay ng pera para makaraos ang pamilya ninyo. Ang mas mahalaga, sa ilalim ng villa na ito, ay may nakatagong spirit well. Kahit na halos matuyo na ito, mayroon pa rin itong ilang hibla ng spiritual energy. Sapat na para manatili ka muna pansamantala. Kalis lang ni Tita Kiyaw. Narinig mo ang isang malakas at mabangis na pagtahol. Pagtingala mo ay nakita mo si Shuyan na akay ang isang malaking German Shepherd na kulang ng isang tainga. Galit na sumusugod sa direksyon mo. Ning Chen, wala akong pakialam kung paano mo nauto ang nanay ko. Hindi ka pwedeng tumira dito. Aalis ka ba o hindi? Kung hindi ay ipapakagat kita kay Black Dragon. Ang German Shepherd na si Black Dragon ay nagpakita ng pangil sa iyo. Ipinakita ang kabangisan nito. Hindi mo sinagot ang tanong niya. Saang kwarto ako tutuloy, kung walang nakahanda para sa akin? Ako na lang ang pipili. Talagang itinuturing mo itong bahay mo. Halos mabaliw sa galit si Shuyan. Agad niyang binitawan ang tali ng aso. Tinuro kanya at sumigaw. Black Dragon, palabisin niyo siya. Tumahol ng malakas si Helong. At bigla itong sumugod sa iyo. Sa sumunod na segundo, malamig mo lang itong tinitigan. Ang German Shepherd na kanina lang ay mabangis. Agad itong napahinto. Ibinaba ang buntot at tumalikod para tumakbo. Pumasok diretso sa kulungan nito. Naglalabas ng kaawa-awang mga ungol. Para bang nakakita ng multo. Namutla ang mukha ni Shuyan. Hindi siya makapagsalita ng maayos habang nakaturo sa iyo. Nakapatay ka na ba ng tao? Kung hindi bakit matatakot sa iyo si Helong? Sinanay pa naman siya kasama ng mga asong militar. Isang ngiti ang sumilay sa iyong mga labi. Gusto mong makita kung bakit siya natakot. Isang malakas na sigaw. Itinapon ni Shuyan ang tali ng aso. At tumakbo paakyat sa ikalawang palapag. Inihanda ni Jiang Tang para sa iyo ang kwarto sa ilalim ng hagdan sa ikalawang palapag. Hindi ka na naging mapili. Dumiretso ka na lang doon. Habang nakahiga sa kama, sa wakas ay napakalma mo ang iyong isip. Wasak na ang iyong Niwan Palace. Sira na rin ang iyong dantian. Parehong malubhang nasugatan ang iyong kaluluwa at katawang lupa. Kahit sa mundo ng Shaonantian ay mahirap itong pagalingin. Buti na lang mayroon ka pang mahigit 8,000 taon na buhay. Kailangan mong makahanap ng gamot na immortal sa Earth para gumaling. O humanap ng pagkakataong makabalik sa mundo ng Shaonantian. Habang nag-iisip ka, nakatulog ka na lang bigla. Natulog ka hanggang alas 9 ng gabi. Kanina pa dumating ang kasambahay. Pero sinadya ni Shuyan na huwag kang ipatawag para kumain. Itinapon pa niya ang lahat ng pagkain tinabi para sa iyo. Naghihintay lang siyang magalit ka. Para magkaroon ng dahilan na palayasin ka. Pero hindi mo siya pinatulan. Tumayo ka at naglakad-lakad palabas. Sa balkonahe ng ikalawang palapag. Pinapanood ni Jiang Tang ang iyong likod habang papalayo ka. Sabihin mo kay Shuyan. Shuyan, lumabas siya. Ang galing magtimpi. Umalsa ang mga pisngi ni Shuyan sa galit. Kung ganoon, ay lock natin ang pinto mamayang gabi. Hayaan siyang matulog sa kalye.
Kasunod nito, naglakad-lakad ka papunta sa food street ng University Town. Pumasok ka sa isang Limay Barbecue House. Basta ka na lang umorder ng barbecue na nagkakahalaga ng mahigit 600. Habang nagbabasa ka ng online novel, dahan-dahan kang kumakain ng barbecue. Sa mga araw na hindi ka makapag-ensayo, sobrang nakakainip, kaya binalikan mo na lang ang hobby mo noong high school para magpalipas ng oras. Sa may kusina, tinisermonan ng may-ari na si Limay ang anak niyang si Suwanwan. Mukha ka raw payat, pero hindi niya akalaing ang lakas mong kumain. Bumulong pa si Suwanwan. Baka raw nandito ka para lang kumain at hindi magbayad. Rinig na rinig mo ang usapan nilang dalawa, pero binaliwala mo lang ito. Nagpatuloy ka sa pagbabasa ng nobela. Hindi nagtagal, biglang pumasok ang isang grupo ng mga siga na may iba't ibang kulay ang buhok. Biglang umingay ang buong lugar. Agad na namutla ang mukha ni Suwanwan. Hinailan niya ang apron ni Limay at nagtago sa likod ng kusina. Sinipa ng leader nilang si Makun ang silya sa tabi. Sumakit ang ulo mo sa ingay. Kaya ginamit mo na lang ang iyong shenki para harangan ang iyong pandinig. At nagpatuloy sa pagbabasa ng mga kapanapanabik na bahagi ng nobela. Pero parang hinahanap ka ng gulo. Hindi lang binastos ng grupo ni Makun si Limay sa harap ng lahat. Humingi pa sila ng dagdag na 4,000 management fee. Walang nangyari kahit lumuhad at magmakaawa si Limay. Pagkatapos, pinuntirya naman nila si Suwanwan na tumakbo palabas para maningil. Inagaw nila ang pera niya. At pinaghahawakan pa siya. Halos maiyak na sa taranta si Suwanwan. Tumingin siya sa iyo na para bang humihingi ng tulong. Pero ni hindi ka man lang nag-angat ng tingin. Hanggang sa sinubukan ng agawin ni Makun ang cellphone mong nasa ibabaw ng mesa. Sa wakas ay tumingala ka. Malamig mong sinabi, anong ginagawa mo? Sisubog na sana sa galit si Makun. Agad na lumabas si Limay para mamagitan. Ngunit sinampal lang siya ni Makun sa mukha. Marahas siyang pinilit na magbayad ng protection money. Nagbanta pa na kikilalanin siyang kuya ni Suwanwan. Agad na lumuhad si Limay. Humagulgol siya sa iyak. Sa wakas ay isinara mo ang iyong cellphone. Tumingala ka at nagtanong, Boss, magkano lahat ng ito? Gusto mo lang magbayad at umalis. Umuwi para tapusin ang nobela. Namumula ang mga mata ni Suwanwan. Garalgal ang boses niyang sinabi, 530 lahat. Aakma ka sanang mag-scan para magbayad. Itinaas ni Makun ang kanyang palad para sampailan ka. Habang sumisigaw, pinayagan ba kita mag-scan? Sa sumunod na segundo, agad mong hinawakan ang kanyang pulso. Isang magaang pisil, isang malutong na lagutok ang narinig. Napinsala ang buto at litid sa kanyang pulso. Sa sakit ay napasigaw siya at bumagsak sa sahig. Nagpagulong-gulong sa lapag. Kasabay nito, tumunog ang abiso ng bayad sa cash register. Natanggap na ang bayad, 530 yuan. Tulala si Suwanwan. Binali ng taong ito ang mga buto sa pulso ng isa. Habang kalmado namang nagbabayad, ibinulsa mo ang iyong cellphone. At tumalikod ka para umalis. Hulihin niyo siya para sa akin. Nakahiga si Makun sa sahig. Umigpaw na parang kinakatay na baboy. Agad na kinuha ng 5 siga ang kanilang mga armas. Galit ang mga mukha na sumugod sa iyo. Sumimangot ka at nagmura, nakakainis. Itinaas mo ang iyong kamay at sinampal mo siya. Isang sampal na sinbilis ng kidlat. Sunod-sunod na tumama sa mukha ng 5 siga. Pak-pak-pak-pak 5 malutong na tunog. Mahigit 10 ngipin na may gintong likido ang agad na lumipad. Sabay-sabay na bumagsak sa sahig ang 5 siga. Hawak ang kanilang mga pisngi habang umiiyak sa sakit. Pati ang kanilang mga gilagid ay natanggal. Nang matauhan sina Suwanwan at Limay. Matagal ka nang nakalabas ng tindahan. Gusto mo lang umuwi ka agad. Para tapusin ang natitirang nobela. Sandali lang. Sa kanto, humahangos na hinabol ka ni Suwanwan. Nakahawak sa tuhod habang habol ang hininga. Nang makita ang bilis ng paglakad mo. Natulala siya. Atleta ka ba? Bakit ang bilis mong maglakad? Kung magpapasalamat ka hindi na kailangan. Iyon lang ang sinabi mo. At tumalikod ka para umalis. 2,000 taon. Sanay ka na sa ganitong bagay. At sawang-sawa ka na pagkatapos magligtas ng mga tao. Naituring na parang isang obligasyon. Mahigit 10:00 ng gabi. Dala mo ang ilang malalaking supot ng pinamili. Dahan-dahan kang naglakad pabalik sa Rose Garden. 2 beses mong isinuksok ang susi. Naka-double lock ang pinto, pero hindi ka nainis. Mula sa dulo ng daliri mo ay may lumabas na enerhiya. At agad nitong binuksan ang seradura. Sa sala, pinapangaralan ni Jiang Tang si Shu Shuyan. Shuyan, hindi ba't sobra na yata itong ginagawa natin? Anong sobra? Baka nakapanakit na siya ng tao. Paano ako titira kasama ang taong nananakit ng kapwa? Hawak ni Shu Shuyan ang kanyang milk tea. Nakaupo sa sofa habang naglalaro. Biglang nanginig ang kamay niya. Natapon ang lahat ng milk tea sa bago niyang pantulog. Dahil sa abala, hinubad niya agad ang kanyang pantulog. At inutusan si Jiang Tang na itapon ito sa washing machine. Sakto namang, pumasok ka sa pinto. Sa sandaling nagtama ang inyong mga mata. Nag-freeze bigla ang utak ni Shu Shuyan. Nakalak naman ang pinto. Paano ka nakapasok? Huwag kang tumingin. Sumigaw siya habang tinatakpan ang sarili. At tumalikod. Nataranta na rin si Jiang Tang. Sa pagkakagulo nilang dalawa, naging magulo ang sala. Wala akong nakita. Pahagya kang umubo. At dumiretso sa kusina. Pagkatapos nito, dapat sisingilin ka ni Jiang Tang ng upa. Utos iyon ni Shu Shuyan. 30,000 para sa isang buwan. Para mapaalis ka. Pero pagdating pa lang niya sa hagdanan, napatigil siya sa napakabangong amoy mula sa kusina. Ang bango. Marunong ka palang gumawa ng sopas. Sumilip siya sa kusina. Gusto mong sumabay kumain. Mabuti naman ang tingin mo sa kanya. Sige ba? Agad niyang nakalimutan ng tungkol sa upa. Umigop siya ng sabaw. Halos malunok na niya ang sarili niyang dila. Isa kasi itong medicinal soup na niluto mo gamit ang 17 Chinese herbs.
Medyo pangkaraniwan lang ang manok na nagamit. Kundi, higit pa rito ang magiging sarap nito. Pagkatapos kumain ng sopas, bumalik si Jiang Tang sa kwarto na busog na busog. Pagdating niya sa pinto, agad siyang hinarang ni Xu Shuyan. Jiang Tang, ikaw na taksil. Kinabukasan, dumiretso ang Rolls-Royce sa gate ng Qingzhou University. Nakaupo si Xu Shuyan sa loob ng kotse. Mahigit 10 minuto ka na niyang tinititigan sa rearview mirror. Halos mang-awit na ang mga mata niya sa kititig. Sa wakas ay nagsalita ka na. Hindi ko sinasadya ang nangyari kahapon. Huwag mong sabihin, huwag mong sabihin. Agad niyang tinakpan ang kanyang mga tenga. Namumula ang kanyang mukha, puno ng galit at hiya. Pinagpapawisan ng driver sa harap sa kanyang mga naririnig. Ang daming ibig sabihin ng mga salitang iyon. Talagang napakalaki. Samandal ka sa upuan. At mahina akong idinagdag. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo maninirahan sa iisang bahay habang buhay. Pangako, mayroon ka ng plano sa isip mo. Mas mabuti kung ganoon. Nag-cross siya ng braso at tumalikod. Namumula pa rin ang kanyang pisngi. Pagkalipas ng 10 minuto, kaihinto lang ng sinasakyan mong Rolls-Royce Cullinan sa gate ng Qingzhou University. Agad itong nakakuha ng atensyon ng lahat. Unang bumaba si Xu Shuyan na nakakuha ng maraming sulyap. Ang kanyang champagne-colored na kulot na buhok ay bagay sa kanyang school style na maikling palda. Ang Korean-style makeup niya ay nagpalitaw sa ganda ng kanyang mukha. Si Jiang Tang na nasa likuran niya. May mukhang anghel at napaka-sexing katawan. Nakaagaw din ng maraming atensyon. Anging ikaw lang, ang naglalakad habang nag-scroll sa isang nobela sa iyong phone. At humihikab paminsan-minsan. Kagabi mayroong pumuslit pababa para inumin ang chicken soup mo. Ang ingay ay naging dahilan para hindi ka makatulog ng maayos. Ilang hakbang pagkapasok sa gate ng eskwelahan. Pinalibutan kayo ng 5 o 6 na lalaki para makipagkilala. Lahat sila ay diretsahang tinanggihan ni na Xu Shuyan at Jiang Tang. Sa sumunod na segundo, biglang huminto si Xu Shuyan. Umarap siya at ikaw ang pinagbuntungan ng galit. Hoy, pwede bang tigilan mo na ang pagsunod sa akin? Natulala ka na lang. Sinong sumusunod sa'yo? Ito ang pinakamalapit na daan papuntang school building. Kung hindi ako dadaan dito, saan pa ako dadaan? Eh di lumayo ka sa akin. Nakakainis. May pagkahambog na tumalikod si Xu Shuyan. At hinayla si Jiang Tang para maglakad ng mabilis. Pagulong mong sinabing sira ulo, tinatamad ka ng makipagtalo pa sa kanya. Shuyan, bakit ba galit na galit ka kay Ning Chen? Hindi naman niya sinasadya yung kahapon. Sabi ni Jiang Tang habang naglalakad para ipagtanggol ka. Hindi niya inaasahan na tatamaan niya ang sensitibong punto ni Xu Shuyan. Ayokong makinig, ayoko. Xiao Tang, huwag mo nang babanggitin ulit to. Gusto ko nang tuluyang kalimutan yon. Umiling-iling si Xu Shuyan na parang rattle drum. Tatawa na sana si Jiang Tang. Pero sa sumunod na segundo hindi na siya makatawa. Isang binata na kulay dilaw ang buhok ang hamarang sa kanila. May malagkit na ngiti sa kanyang mukha. Walang iba kundi si Chen Jihao. Hindi ka taga Qing University. Anong ginagawa mo rito? Kumunat ang noo ni Jiang Tang. Hindi taga Qing University. Bawal bang mamasyal dito? Ipinasok ni Chen Jihao ang kamay sa bulsa. Ang sugat sa mukha niya na galing sa tinik ng isda ay may peklat pa. Puno ng kasamaan ang kanyang mga mata. Nagdala pa siya ng 3 alipors na siga ngayon. May masamang ngiti na pinalibutan nila ang dalawa. Walang balak si Xu Shuyan na makipagsalita sa kanya. Hinayla niya si Jiang Tang para umalis na sana. Pero hinaranggan niya ang bawat daan nila. Magsalita ka, nasaan yung probinsya nung si Ning Chen? Sabihin mo at hahayaan ko kayong umalis. Nagninit-nit sa galit si Chen Jihao at nagbanta. Kailangan kong turuan ng leksyon ang gagawang yun ngayon. Nasa dulo na ng dila ni Xu Shuyan ang sasabihin. Pero pinigilan niyang sabihin na nasa likod ka lang niya. Kahit gaano pa siya kasama. Anak ka pa rin ng best friend ni Mama. Lagot ako kapag may nangyari sa kanya. At sa mga oras na iyon, may biglang naisip si Jiang Tang. Bigla siyang tumuro sa likod ni Chen Jihao at napasigaw. Ah, Ning Chen. Naniwala naman si Chen Jihao. Mabilis siyang lumingon. Nasaan? Kuya Jihao, niloloko ka lang niya. Paalala agad ng kanyang bata. Sa galit ni Chen Jihao, binatukan niya ang kanyang bata. Dinala niya ang mga tauhan niya at sumugod. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa gitna ng mga tao. Mabilis kanilang nahanap sa isang upuan sa tabi ng artificial lake. Nakadekwatro ka pa, at abalang-abala sa pagbabasa ng nobela. Ning Chen, takbo. Hinihingal si Jiang Tang sa pagtakbo. May dalang tauhan si Chen Jihao para gantihan ka. Chen Jihao, sino yon? Mula nang mapinsala ang iyong kaluluwa, hindi mo na maalala ang mga taong hindi importante. Hanggang sa nakita niya si Chen Jihao na humahangos na sumusugod. Sa kanya lang sa wakas naalala. Siya yung anak mayaman na muntik na niyang malunod sa sabaw ng isda noong isang araw. Ning Chen, gago ka, sugurin nyo. Nang makita ka ni Chen Jihao, namula ang kanyang mga mata. Sinabihan niya ang kanyang 3 bata na sumugod. Mag-ingat ka, napasigaw sa takot si Xu Shuyan. Para bang nakikita na niya na nakahandusay ka sa lupa habang binubugbog. Pero sa sumunod na segundo, lagabog, 3 malalakas na tunog ang sunod-sunod na narinig. Ang 3 gagawang sumugod, ay isa-isa mong sinipa, at lahat sila'y bumulusok sa artificial lake. Agad silang naging basang sisiw. May isang gustong umakyat, pero sinipa mo ulit pabalik. Agad na napalibutan ng mga usiserong estudyante. Ning Chen, tatapusin kita. Galit na galit si Chen Jihao. Dumampot siya ng ladrilyo at tinangkak ang atakihin mula sa likod. Para kang may mata sa likod ng iyong ulo. Pumilag ka sa gilid. Lakda, hindi nakapreno si Chen Jihao. At dir-diretsong sumalpok sa lawa. Nagkakampay siya habang sumisigaw ng saklolo. Hindi raw siya marunong lumangoy. Walang gumalaw sa paligid. Ikaw lang ang kumilos. Inabot mo ang tubig gamit ang isang kamay.
At diretsahang binuhat ang mahigit 100 librang si Chen Jihao mula sa lawa. Natulala ang lahat ng nanonood na estudyante. Sunod-sunod ang mga singhap ng pagkabigla. Noong akala ng lahat ay ililigtas mo na siya, binuwelo mo ang iyong braso. At diretsahan siyang inihagis ng 5 hanggang 6 na metro ang layo. Lumipad ka, natulala sina Xu Shuyan at Jiang Tang. Sabay-sabay na natahimik ang mga nanonood na estudyante. Buti na lang marunong lumangoy ang 3 alipores sa lawa. Nakainom si Chen Jihao ng isang tiyang tubig lawa, bago siya tuluyang may ahon sa pampang. Samantalang ikaw, matagal nang tumalikod at umalis. Tang maniwala ka man o hindi, siguradong hindi ordinaryong estudyante ang lalaking iyon. Siguradong galing siya sa lansangan. Sinusundan ka ni Xu Shuyan mula sa malayo, habang pilit pa ring itinatanggi ang nakita. Hindi ko alam, pero ang cool niya kanina, sabi ni Jiang Tang habang nakahawak ang 2 kamay sa kanyang mukha. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Hindi naman siya pogi, hindi talaga. Kahit kailan ay hindi aaminin ni Xu Shuyan na ang ginawa ng prom ding iyon kanina, talagang nagpakol sa kanya. Hinatid mo silang 2 sa classroom ng arts department. Bakas sa mukha mo ang pagkainis. Kayong 2, huwag kayong masyadong magpapansin. Huwag kayong gagawa ng gulo. Hindi niyo ako bodyguard. Agad na sumalo daw ng pakyut si Jiang Tang. Opo, Kuya Dali, napasimangot ka. Ano namang trip yang Kuya Dali? Ang lakas-lakas mo kasi. Kaya simula ngayon, Kuya Dali na ang itatawag ko sa'yo. Tinamad ka nang makipagtalo sa kanya tungkol sa palayaw. Bago ka umalis, may idinagdag ka pa. Tandaan nyo, huwag kayong gagawa ng gulo. Ayaw na ayaw ko sa gulo. Ginagawa ko kung ano man ang gusto ko. Bakit naman ako makikinig sa'yo? Nakahalukip-kip si Xu Shuyan. Halatang halata ang pagkainis sa mukha niya. Kung hindi lang dahil sa pakiusap ni Tita Kiao. Wala akong pakialam sa'yo. Pagkasabi mo noon ay tumalikod ka na at umalis. Sino bang may sabing pakialaman mo ako? Buisit, sigaw ni Xu Shuyan habang nakatalikod ka. At nagpadyak sa sobrang inis. Umiling ka na lang. At sinabi mo sa isip mo. Akala niya siguro ang cute niyang tingnan kapag ginagawa yon. Naglakad-lakad ka lang, hanggang sa makarating ka sa classroom ng medicine department para mag-report. Dahil simple ka lang, walang sino mang nakapansin sa'yo. Humanap ka lang ng kahit anong upuan. At kinuha ang phone mo para magpatuloy sa pagbabasa ng nobela. Pare, anong binabasa mo? Mukhang seryosong-seryoso ka ah. 10 minuto ka palang nagbabasa. Ang lumingon ng isang medyo matabang lalaki na may salamin mula sa upuan sa harap mo. Magpapakilala lang ako. Ako nga pala si Fang Tao. Tawagin mo na lang akong Fang Tabachoy. Ning Chen, hindi mo man lang itinaas ang ulo mo. Ning Chen, bumoto ka na ba? Isang pilyong ngiti ang gumuhit sa mukha ni Fang Xiaopang. Boto para sa campus bell sa school forum. Hindi mo ba gustong tingnan? Mayroon tayong isang kandidato sa klase. Itinuro niya ang nasa unahan. Isang babaeng may inosenteng itsura ang pinaliligiran ng mga kaklase. Namumula ang mukha niya. Kitang-kita ang hiya sa kanyang mga mata. Wala talaga akong interes. Para sa iyo mas interesante pa ang mga nobela. Nabuhay na ako ng mahigit 2,000 taon. Anong klaseng kapareha pa ba ang hindi ko nakita? Kahit gaano pa kaganda ang isang babae. Pagsasawaan din pagdating ng panahon. Kunwari ka pa, ay pag-ismed sa mukha ni Fang Xiaopang. Lumingon siya at nakipag-usap sa katabing matangkad na lalaki. Ang pangalan ng matangkad na lalaki ay Zhang Dachen. Galing siya sa probinsya. Mukha siyang simple at tapat. Nang marinig niyang makikita ang campus bell, agad niyang inilabas ang cellphone at nag-login sa forum. Ito pala si Xu Shuyan. Ang ganda niya nga, mas maganda pa kaysa sa mga artista. Nakatitig si Zhang Dachen sa cellphone. Halos lumuwa na ang mga mata niya. Artista, si Xu Shuyan ay ang nag-iisang anak ng Xu Group. Si Xu Jingshan ang tatay niya. Hindi niya kailangang mag-artista. Itinaas ni Fang Xiaopang ang kanyang salamin. Xu Jingshan, yung malaking negosyante na laging lumalabas sa TV. Nagulat si Zhang Dachen. Siyempre naman, ang market value ng Xu Group ay ilang daang bilyon. Nasa kanya na ang ganda. At nasa kanya na rin ang yaman. Wala talagang binatbat ang ibang kandidato sa kanya. Maganda ba si Xu Shuyan? Bakit parang hindi naman sa tingin ko? Habang pinapakinggan mo ang 2 kanina pa bumobola, hindi mo na napigil ang sumabat. Agad natigilan sina Fang Xiaopang at Zhang Dachen. Ning Chen, sobra ka namang magpanggap. Kung hindi pa maganda si Xu Shuyan yan, may maganda pa bang babae sa mundo? Umuso si Fang Xiaopang. Oo nga, sa itsura niyang yan, kung papasok sa showbiz. Saglit lang sikat na yan sa buong internet. Sang-ayon naman si Zhang Dachen. Para sa akin, ordinaryo lang talaga siya. Siguro, maputi lang. Napabuntong hininga ka. Tumingin sa'yo ang 2 na para kang isang mayabang. Pagkatapos ay hindi ka na nila pinansin. Natuwa ka pa nga sa katahimikan. At nagpatuloy sa pagbabasa ng nobela. Hindi nagtagal G. Biglang sinipa pabukas ang pinto ng classroom. Isang grupo ang galit na pumasok. Ang nangunguna ay isang matipunong binata na puro muscle ang katawan. Nakamaywang ang 2 kamay. Sa isang tingin pa lang, alam mong mahirap kalabanin. Pangge, siya yon. Si Chen Jihao na basang-basa pa. Isang tingin pa lang, nakatutok na siya sa'yo. Sumigaw siya habang nakaturo sa'yo. Siya ang naghagi sa akin sa lawa. Agad na nagkagulo ang buong classroom. Ang tingin ng lahat ay nakatuon sa'yo. Yung babaeng inosente sa harap, bigla ring lumingon. Nagningning ang kanyang mga mata. At ikaw naman, nasa kasagsagan ka pa naman ng exciting na parte ng nobela. Nang maistorbo ng ganito, agad kang nawala ng gana. Sina Fang Xiaopang at Zhang Dachen ay mas lalo pang tiningnan ka ng may takot. Sa kanilang paningin, isa ka lang palang manyak na nahuhumaling sa nobela. Sino ang mag-aakala, sa unang araw mo pa lang ay nagawa mong magtapon ng tao sa lawa. Ikaw pala si Ning Chen. Narinig ko siga ka raw ah.
Naglakad pababa ang malaking binata mula sa entablado. At itinapak ang paa sa lamesa mo. Gumawa ito ng isang malakas na kalabog. Sa takot, nagsiatrasan ang mga bagong estudyante. Mukhang matipuno si Zhang Dachen. Pero punong-puno siya ng sense of justice. Kaya agad siyang nagsalita, "Kuya, anong ginagawa mo?" Pak! Isang malutong na tunog. Agad siyang sinampal ng malaking binata. Si Zhang Dachen na mahigit 1 metro at 80 ang taas, ay napasuray sa lakas ng sampal. Napakapit siya sa lamesa para hindi matamba. "Ako si Zhao Lipeng ng Sunday Club. Lumayas ka." Nang sabihin niya iyon, agad na namutla ang mga bagong estudyante sa loob ng classroom. Zhao Lipeng, isang pangunahing miyembro ng Sunday Club. City level Sunday champion. Diyos ko, City champion. Kung ganoon ay siguradong talo na si Ning Chen. Nagbubulungan ang mga estudyante sa paligid. Puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. "Aba, Choi, gusto mo rin bang matikman?" Pagkatapos sampailan si Zhang Dachen ni Zhao Lipeng, malamig naman niyang tinitigan si Fang Xiaopang. Sa sobrang takot ni Fang Xiaopang, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi na siya makapagsalita ng diretso. Pak! Muling umalingaw-ngaw ang isang malakas na sampal. Sa takot, napapikit ng mariin si Fang Xiaopang. Pero wala siyang naramdamang sakit. Natulala ang lahat. Hawak-hawak ni Chen Jihao ang nagiinit niyang mukha, habang sumisigaw sa sakit na nakahandusay sa sahig. Galit na nagbabanta habang kinukwestiyon si Zhao Lipeng. Iniluwa ang gintong likido na may kasamang kalahating basag ng ngipin. "Hindi ko alam. Hindi ako." Tinitigan ni Zhao Lipeng ang kanyang kanang kamay. Paatras siya ng paatras. May ekspresyon sa mukha na parang nakakita ng multo. Natigilan din ang lahat ng miyembro ng Sunday Club. Nagkatinginan sa isa't isa. Nasaraan na ba ng bait si Kuya Pong sa pag-eensayo niya? Hindi na niya makilala ang kakampi sa kalaban. "Hindi ikaw. Ano to? Gawa ng multo." Nakita ng lahat na ikaw ang gumawa noon. Nakaupo ka pa rin sa dati mong pwesto. Habang nagsasalita, ang kanang hintuturo na nasa ilalim ng mesa ay bahagyang iginalaw. "Hindi talaga ako." Kasasigaw pa lang ni Zhao Lipeng. Biglang gumalaw ng kusa ang kanang braso niya. Isang malakas na suntok. Dumapo ng malakas sa mukha ni Chen Jihao. "Nakita tayo lang." Ang ilong ni Chen Jihao nakatitigil lang sa pagdudugo. Agad na namang pumutok. Sumirit agad palabas ang gintong likido mula sa ilong. Diretsyong bumagsak. Hindi maintindihan ang pagmumura niya. "Anong nangyayari? Nagpa-practice lang ako ng sanda. Nasisira na ako ng bait." Tuluyan nang bumigay si Zhao Lipeng. Tinaas ang kamay at sinampal-sampal ang sariling mukha. Rinig na rinig ang mga sampal. Tumutulo na rin ang gintong likido sa gilid ng kanyang bibig. "Nagkibit balikat ka, na para bang walang kinalaman sa nangyari." Ay nalalayan si Zhang Dachen na tumayo. Maaasahan tong matangkad na to. Kapag may problema, lumalaban talaga. "Teacher, siya po iyon. Gusto niyang saktan ang mga kaklase namin. Pumunta na po kayo rito, bilis." Sa mga sandaling iyon, sumugod papasok ang babaeng mukhang inosente sa unahan kasama ang dalawang teacher. Pero pagkapasok sa pinto, nakita si Zhao Lipeng na paulit-ulit na sinasampal ang sarili. Puno ng pagkabigo at takot ang mukha niya. Natulala agad ang babae. Walang kaalam-alam kung anong nangyari. Agad na dinala ng dalawang guro ang lahat ng taga-Sunday Club. "Kaklase, okay ka lang ba?" Lumapit sa iyo ang babae. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanya. "Doon mo siya nakilala. Hindi ba't siya ang anak ng may-ari ng barbecuehan kagabi, si Su Wanwan?" Nagningning ang mga mata ni Su Wanwan. Akmang kakausapin ka pa sana niya. Biglang pumasok ang guidance counselor. Kaya wala siyang nagawa kundi bumalik sa upuan niya. Ang apelyido ng counselor ay Wang. Kinumusta kanya ng kaunti. Tapos inanunsyo niya ang tungkol sa military training bukas. Pagkatapos niyang magsalita, agad na lumingon si Su Wanwan para hanapin ka. Pero nakita niyang wala ka na sa upuan mo. Nakaalis ka na pala. Naghanap ka ng tahimik na lugar. At nagbasa ng nobela buong hapon. Pagsapit ng gabi, pumunta ka sa food street sa labas ng eskwelahan para kumain. Pagdating mo pa lang sa tapat ng barbecuehan ni Li Mei, nakarinig ka ng sigawan mula sa loob. Ilang siga na masama ang itsura. Ang nakapalibot sa maginang Li Mei at Su Wanwan. Pilit na hinihingi ang phone number mo. Ang leader nilang si Makun ay may mga matang dulang. Puno ng pananakot ang tono niya. "Hindi pwede, Kuya Kun. Privacy po ang contact information ng customer. Hindi ko po talaga pwedeng ibigay sa inyo." Puno ng pagmamakaawa ang mukha ni Li Mei. "Hayaan niyo na po kaming mag-ina. Lecheng privacy yan. Ginulpi ako ng gagawang yun ng ganito. Kung hindi ko siya mapapabagsak, paano pa ako rerespetuhin dito?" Nagbanta si Makun habang tinuturo ang dulang niyang mata. "Sisirain ko tong tindahan mo ngayon. Ibigay mo ang numero ng lalaking yan. Ikaw ang pumili." Kinagat ni Su Wanwan ang kanyang labi. Nag-aalangan kung may dapat ba siyang sabihin. Biglang narinig ang boses mo mula sa pinto ng tindahan. "Ako ba ang hinahanap ninyo?" Sabay-sabay na lumingon ang mga siga. Nakita kanilang nakasuot ng sportswear. Nakasuksok ang mga kamay sa bulsa. Mukhang isang estudyante. Dahan-daang pumasok sa loob. "Abat loko ka. Naglakas loob ka pang magpakita." Tinuro ni Makun ang kanyang dulang na mga mata at sumigaw sa galit. "Kahit ang ospital hindi ito magamot. Magsalita ka. Ikaw ba ang may gawa nito?" "Ako nga ang gumawa. Kung may problema kayo sa akin ninyo ilabas. Diretsahan mo itong inamin." Sinulyapan mo ang 10 siga sa loob ng silid. Sabay-sabay kayong sumugod. "Huwag nating sayangin ang oras. Hindi pa ako kumakain ng hapunan." Sumabog sa galit si Makun. Inilabas niya ang baton mula sa kanyang baywang. Sumugod siya kasama ang 10 niyang mga tauhan. Sa isang iglap nagtumbahan ang mga mesa at upuan sa tindahan. Nagkalat ang basag na mga mangkok at plato sa sahig. "Ning Chen, huwag ka nang magmatapang. Tumakbo ka na." Hindi alam ni Su Wanwan kung saan siya humugat ng lakas ng loob.
Sumigaw siya ng buong lakas. 10 silang mga siga na may armas. Paano sila matatalo ng isang tao lang? Pero sa sumunod na segundo, nakita niya ang isang tagpo na hinding-hindi niya makakalimutan habang buhay. Isang suntok, isang bagsak. Tumama ang mga baton sa katawan mo. Hindi ka man lang kumunat ng noo. Sa 2 kurap lang ng mata. Ang 10 siga ay nakahandusay na lahat sa sahig. Sumisigaw sa sakit. Galing ako sa Sanda Club ng Qingzhou University. Ako si Zhao Liping. Huwag na kayong magpapakita sa akin sa kalye na ito. Dahil sa bawat pagkikita, bubugbugin ko kayo. Pagkatapos magsalita, sinipa mo sila, at sinipa mo palabas ng tindahan ang mga gangster na parang basura. Tapos humanap ka ng kahit anong upuan at umupo, at nagsimulang umorder. Natulala sina Li Mei at Su Wanwan. Mga sariwang sangkap magulo sa Shuo Street, malusog na pamumuhay. Magulo sa Shuo Street, sanay na silang makakita ng away. Pero hindi pa sila nakakita ng ganito kalakas lumaban. Isang tao laban sa 10 armadong gangster. Parang naglalaro lang. Kuya, okay ka lang ba? Nakita kong hinampes ka ng pamalo kanina. Nagmamadaling lumapit si Su Wanwan. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha niya. Okay lang ako, sagot mo. At lumingon ka para tanungin si Li Mei. Bukod sa barbecue, may mga ulam din kayo, di ba? Hindi nakapagsalita si Su Wanwan. Kagagaling lang sa away, pero pagkain lang ang nasa isip. Meron. Binata, anong gusto mong kainin? Pagluluto ka ni tita, mabilis na sumagot si Li Mei. Bago siya tumalikod papasok sa kusina, sininyasan pa niya si Su Wanwan ng ilang beses. Samantala, sa ospital, ang mga gangster na binugbog hanggang ma-hospital ay nakahiga sa mga kama at umaaray sa sakit. Boss Kun, sobrang lakas nung Zhao Liping na yun. Itong braso ko 3 buwan hindi magagalaw. Sabi ng gangster na may berdeng buhok habang namimilipit sa sakit. Hindi ko akalain, matindi pala ang lalaking yun. Namaga na parang baboy ang mukha ni Makun. Nag-aapoy sa galit ang dulang niyang mga mata. Pinagpipilitan niyang nag-e-ensayo ka raw ng Golden Bell Shield. Kasi imposibleng walang reaksyon kapag pinapalo ng batuta. Agad namutla ang mga alipores niya. Hindi pwede. Hindi pwedeng palampasin to. Kailangan kong tawagan si Kuya Xiao. Sabi ni Makun. Agad niyang tinawagan si Bai Xiao, ang siga ng Shuo Street. Pagkasagot ng tawag, nang marinig ni Bai Xiao ang buong pangyayari, agad siyang bumulyaw sa galit. Sinabihan silang mga inutil. Isang estudyante lang, hindi niyo pa kaya. Kuya Xiao, hindi po talaga namin kasalanan. Talaga pong nag-e-ensayo ng Golden Bell Shield yung si Xing. Ang tigas niya parang bakal. Puno ng hinanakit ang mukha ni Makun. Nasaan na yung bata ngayon? Papupuntahin ko dyan sina Bao at A lang. Agad na nanlamig ang boses ni Bai Xiao. Si Kuya Bao. Si Kuya lang. Napapitlag si Makun. Agad niyang sinabi ang address ng Li Mei Barbecue. Sa loob ng barbecue shop. Tuloy-tuloy lang ang paglamon mo. Ang taas na ng tumpok ng mga plato mo. Nakatingin sa'yo si Su Wanwan. Hindi na niya napigil ang magsalita. Ang lakas mo namang kumain. Puno ng karne ang bibig mo. Nagsalita ka ng pabulol. Pakialam mo ba, pagbabayad naman ako ah. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung ganyan ka kasi kumain, baka masira ang tiyan mo. Agad na nagpaliwanag si Su Wanwan. Kumuha ka na naman ng isang bungkos na barbecue. Narinig mo na ba yung mga competitive eater? Umango si Su Wanwan. Pero hindi ako yun. Napasimangot si Su Wanwan. Hanggang sa nakaubos ka ng mahigit 1,000 halaga ng pagkain. Saka ka lang tuluyang tumigil. Kung magpapatuloy ka pa sa pagkain, ituturing ka ng halimaw. Akmang magbabayad ka na sana. Nang bigla kang pinigilan ni Li Mei. Ay ho, salamat sa tulong mo nitong mga nakaraang araw. Sagot na ni tita ang pagkain na ito. Huwag na po, alam mo sa iyong sarili. Gusto niyang hilingin na protektahan mo silang mag-ina. Pero ang pinakaayaw mo sa lahat ay gulo. Kung hindi lang dahil masarap ang barbecue nila, hindi ka na talaga babalik pa. Pagkatapos magbayad, umalikod ka na at umalis. Naiwang bigo ang mag-ina, habang naglalakad sa daan. Nagsimula kang mag-isip ng seryosong bagay. Sa lakas mong kumain, ang 20,000 allowance na bigay ni mama, ay hindi talaga magtatagal. Saan ka naman makakakuha ng pera? Gawing ginto ang bato para makabuo ng bundok ng ginto. O gumawa ng mga magic artifact at ibenta ng mahal. Kung wala ng ibang paraan, humanap ng ilang mayayamang malapit ng mamatay. At tulungan silang pahabain ang kanilang buhay. Pero lahat ng ito, ay nangangailangan ng spiritual energy. Napabuntong hininga ka na lang. Bigla kang lumiko, at pumasok sa isang madilim na eskinita. Nasaan siya? Sa kaliwa, habulin. 2 lalaking nakaitim na trench coat. Agad na sumunod. Pagpasok pa lang sa eskinita, narinig ang boses mo mula sa kadiliman. Hinahanap niyo ba ako? Paanong nalaman niya? Nagkatinginan ng 2 lalaking naka-trench coat. Ning Chen, di ba? Napansin mong sinusundan ka namin. Talagang sanay ka sa pakikipaglaban. Ipinasok mo ang iyong mga kamay sa bulsa. Kalmado lang ang tono mo. Sabihin niyo na ang pakay niyo. Sino ang nagutos sa inyo? Hoy bata, kami dapat ang nagtatanong niyan sa'yo. Inalis ng lalaking naka-trench coat sa kaliwa ang kanyang hood. At lumantad ang mukha niyang puno ng peklat. Siya ang pangunahing alipores ni Bai Xiao. Chen Zibao, si Haigang, Qing Longhui, Hu Men. Magsalita ka, saang panig ka? Naglabas si Chen Zibao ng punyal mula sa kanyang damit. Kumikinang sa malamig na liwanag ang talam nito. Bamantong hininga ka muna. Pagkatapos ay seryoso kang nagsabi. Galing ako sa Chunyang Wuji Palace. Agad na nagalit si Chen Zibao. Minura ka niya kung ano-anong fantasy novel daw ang sinasabi mo. Tumigaw siya na bibigyan kanya ng leksyon. Baozi, huwag ka nang magsayang ng oras sa kanya. Dalhin natin siya pabalik at bugbugin ng husto. Tingnan natin kung matigas ang mga buto niya, o kung mas matigas ang mga pamalo natin.
Ang kuya ni Chen Zibao na si Chen Zilang ang nagsalita. Matipuno ang kanyang pangangatawan. Hindi pa man siya natatapos magsalita. Sumugod siya na parang isang palaso. Sa isang tingin mo lang ay alam mo na. Ang pisikal na lakas ng taong ito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa mga naunang basagulero. Pero kumpara sa pinakamababang antas ng Chi Refining, malayong malayo pa rin ang agwat. Sinalubong mo siya ng isang sipa. Hindi inaasahan ni Chen Zilang na ganoon kakabilis. Buong lakas niyang tinanggap ang sipa mo. Agad na nasira ang mga buto sa kanyang dibdib. Isang gintong liwanag ang bumulwak mula sa bibig mo. Kuya, gulat na gulat si Chen Zibao. Agad siyang sumugod dala ang kutsilyo. Hindi ka umilag o umiwas. Inabot mo lang ang kamay mo at inagaw ang sandata. Sa harap mismo niya, pinisil mo ito ng iyong mga daliri. Ang bakal na sandata ay direkta mong ginawang isang bola ng yuping metal. Natulala sa takot si Chen Zibao. Hindi na siya makapagsalita ng diretso. Mas mahina ka pa sa kuya mo. Malamig ang tono ng boses mo. Bahagya mong ikinilos ang iyong kanang hintuturo. Isang sinulid ng halos hindi nakikitang chi ang lumabas mula sa dulo ng daliri mo. At pumulupot sa katawan ni Chen Zilang na nakahiga sa lupa. Ito, anong nangyayari sa akin? Biglang tumayo ng matigas si Chen Zilang mula sa sahig. Napagtanto niyang hindi niya makontrol ang sarili niyang katawan. Agad siyang nataranta. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Baozi, umiwas ka. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Anong nangyayari dito? Habang sumisigaw si Chen Zilang, iwinasiwas niya ang kanyang kamao. At malakas na sinuntok ang mukha ni Chen Zibao. Sunod-sunod na bagbog ang pinakawalan niya. Ang magkapatid ay parang mga papay na depisi. Nagkagulo sila sa santukan. Binugbog nila ang isa't isa hanggang sa mamaga ang mga mukha. Halos magkakonklusyon na sila sa tindi ng away. Tumalikod ka na at lumabas ng eskinita. At saka tinawagan ng pulis. Pagre-report po ako. May nag-aaway po rito. Grabe po ang bugbugan nila. Nakakatakot po. Naglakad-lakad ka pabalik sa Rose Garden Villa. Pero laking gulat mo. Dumating ang tatay ni Xu Shuyan na si Xu Jingshan. Sa sala, nakadikit si Xu Shuyan sa sofa. Naglalambing kay Xu Jingshan habang ikinikibit ang balikat. Tawag ng daddy. Para siyang 3 taong gulang kung magpakyut. Nang makita kang pumasok, agad nawala ang ngiti ni Xu Shuyan. Sumimangot siya at nagdekwatro. Agad siyang bumalik sa pagiging supladang senyorita. Ikaw pala si Ning Chen. Lumapit si Xu Jingshan mula sa sala. Sinuri ka ng matatalim niyang mga mata mula ulo hanggang paa. Hindi umaalis sa likod niya ang mayordomong si Fan Yi. Kumusta po, Tito Xu? Magalang kang bumati. Nabalitaan ko na ang nangyari kanina. Salamat sa pagligtas mo kay Shuyan. Mabait ang ngiti ni Xu Jingshan. Matalik na magkaibigan ang nanay mo at ang nanay ni Shuyan. Kaya natural lang na umasa akong magiging magkaibigan din kayo ni Shuyan. Daddy, ayoko po siyang maging kaibigan. Hindi ka pa nakakapagsalita. Sumigaw na si Xu Shuyan sa parteng boses. Ayoko rin naman. Tumango ka bilang pagsang-ayon. Sa galit, dumampot ng unan si Xu Shuyan at ibinato ito sa iyo. Sino ka ba sa akala mo? Ang mga taong gustong maging kaibigan ko ay pumipila mula rito hanggang sa gate ng eskwelahan. Huwag kang mag-alala. 3 buwan lang naman. At magkakahiwalay na rin tayo ng landas. Umilag ka sa unan habang itinatagilid ang ulo. Anong magkakahiwalay ng landas? Kung makapagsalita ka, parang magkarelasyon tayo ah. Sa galit ay iwinasiwas ni Xu Shuyan ang kanyang maliit na kamao. Papait na napangiti si Xu Jingshan. At tinawag kanya palabas sa hardin. Mula sa maliwanag na sala ay nagpunta kayo sa madilim na hardin. Agad na naglaho ang ngiti sa mukha ng lalaki. Naging malamig ang kanyang ekspresyon. Nabasa mo agad ang nasa isip niya. Kaya nagsalita ka, Tito Xu. Kung may sasabihin ka sabihin mo na. Naging seryoso ang mukha ni Xu Jingshan. Ning Chen, sa totoo lang nung una, hindi talaga ako sang-ayon na lumipat ka rito. Si Xu yan ang pinakaiingatan naming yaman sa pamilya Xu. Na tumira kasama ang isang binatang tulad mo sa iisang bahay. Kapag kumalat ito, magiging malaking issue ito sa buong Qingzhou. Kaya ang una kong babala sa iyo, ay huwag na huwag mong ipagsasabi na dito ka nakatira. Kung ganoon bakit hindi mo na lang ako paalisin? Tanong mo, 2 dahilan. Una, gustong-gusto ka ng asawa ko. Gusto pa nga niyang maging kayo ni Xu yan. Mariing sinabi ni Xu Jingshan. Pero syempre, imposible iyon. Kaya huwag mo nang seryosohin. Pangalawa, sinabi sa akin ni Xu yan na malakas ka raw, nag-e-ensayo ka, tumango ka, si Old Fan ay nag-e-ensayo rin. Lee Style Baoji, kaya mo bang makipagsabayan sa kanya? Tanong ni Xu Jingshan. Ang tanong na iyan, sa kanya mo dapat itanong. Tumingin ka kay Fan Yi na nasa gilid. Nagkatinginan sina Xu Jingshan at Fan Yi. At parehong natawa. Binata, bata ka pa, pero ang yabang mo na. Itinikom ni Fan Yi ang mga kamay sa likod niya. Habang nakangiting nakatingin sa iyo. Narinig mo na ba ang Naijen? Naijen, hindi pa, umiling ka. Lihim na umiling si Fan Yi sa kanyang isip model. Hindi mo man lang narinig ang tungkol sa lakas panloob. Mukhang isa ka lang ordinaryong mahilig sa martial arts. Sa sumunod na segundo, inilabas niya ang kanyang kaliwang kamay. Bahagyang itinikom ang kanyang 5 daliri. Ganoon lang na nakatutok sa hangin. Bigla siyang dumaklot, ang puno ng ginkgo sa hardin. Nagkaroon ng 5 bakas ng daliri na kalahating pulgada ang lalim. Nakatalikod ang mga kamay ni Fan Yi. Mayabang ang kanyang tono. Iyon ang lakas panloob. Tanging isang martial artist na bihasa sa loob ng dekada ang makakaperpekto nito. Ang antas na ito ay tinatawag na Wujiang. Noong unang panahon ay kayang sumugod sa hanay ng kaaway. Isa laban sa 100. Sigurado siya na ikaw na batang may apelyidong Ning ay tiyak na mamamatay sa takot. Ngunit lihim ka lang na napangisi sa iyong isip. Hindi ba't ito ay panloob na enerhiya lang?
Ngunit bigla kang nagkaroon ng interes sa modernong sinaunang martial arts. Tumingin ka at nagtanong, Butler fan, sa itaas ng lakas panloob, ano pang antas ang mayroon? Natigilan si Fan Yi. Hindi niya inaasahan na hindi ka natakot. Lihim niyang hinangaan ang iyong kalmadong disposisyon. Ngunit sa pananalita ay nanatili pa rin siyang mayabang. Binata, huwag kang masyadong maghangad ng mataas. Ang isang Wuji ang na may lakas panloob ay isa na sa 10,000. Kung sa sinaunang panahon, madali lang maging isang Washwang yan. Para magkaroon ng lakas panloob na tulad ng sa akin, kailangan mo munang maging bihasa sa lakas panlabas. Kahit na may pambihirang talento, kailangan pa rin ng 10 taon ng mahirap na pagsasanay. Narinig mo ito at napaikot na lang ang iyong mga mata sa isipan. Ang daming sinasabi ng matandang ito. Pagkatapos nito, lumapit si Xu Jingshan at Ulong. Matandang fan, kaya kumusta, chairman? Kaya niyang maging bodyguard ng dalaga. Walang problema sa kanya ang mga ordinaryong siga-siga. Ito ang conclusion ni Fan Yi. Tumango si Xu Jingshan, at tumingin sa iyo. May ipapagawa ako sa iyo. Protektahan mo si Xu Yan sa eskwelahan. Tulad ng ginawa mo kanina. Kaya mo bang gawin? Halos matawa ka ng malakas. Ang utusan ng isang Yuan Ying Stage Grand Cultivator. Para protektahan ng isang babaeng estudyante. Talagang napaka-creative ng ideyang ito. Ito ang pangalawang dahilan kung bakit mo ako pinanatili. Tama, perpektong-perpekto ang plano ni Xu Jingshan. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang makipag-away sa asawa ko. At makakapanatili ka rin dito. Perpekto para sa ating dalawa. Bukod pa riyan, bibigyan kita ng 10,000 sweldo. Ang mga lalaking kaedad mo, palaging gipit sa pera hindi ba? Isa lang akong ordinaryong estudyante. Tito Xu, maghanap na lang po kayo ng iba. Matapos mong sabihin yun ay tumalikod ka na para umalis. Ang protektahan si Xu Yan. Kahit ang tumira lang kasama siya. Halos masuffocate ka na. Biglang nanigas ang mukha ni Xu Jingshan sa likuran mo. Umiling-iling din si Fan Yi. Ang Xu Group ay isa sa top 10 na kumpanya sa Qingzhou. At ang pamilyang Xu ay isang kilalang mayaman na pamilya sa Jiangnan. Nasa harapan mo na ang pagkakataong umangat sa buhay. Pero tinanggihan mo pa. Sa tingin nila itong binatang ito, ay hindi alam kung ano ang mabuti. Kasabay nito, sa isang kwarto sa Qingda First Affiliated Hospital, pinagmamasdan ni Bai Xiao ang magkapatid na Chen Zilang na walang malay sa kama at may oxygen tube. Napakasama ng timpla ng mukha niya. Nagawa nilang ganito ang dalawa sa pinakamagagaling kong tauhan. Nagngangalit ang kanyang mga panga. Bawat salita, Zhao Lipeng, wala akong pakialam kung sino ka man. Ako si Bai Xiao, pagbabayaran kita. Lumapit si Wang Yinhua na may buhok na kulay wine red. At pabulong na nagulat, Boss Xiao, nalaman ko na, itong si Zhao Lipeng ay talagang miyembro ng Sanda Club ng Qingzhou University. Ordinaryong tao lang ang mga magulang niya. Walang backer, mayroon lang siyang tiyuhin na Dean of Students. Agad na nagmura si Bai Xiao. Galit na galit siyang nagutos. Yinhua, tawagin mo ang mga tropa. Kung hindi sapat ang 10, 20, 50, 100, hindi ako naniniwala na Superman yang si Zhao. Kapag hindi ko siya napabagsak, ako, si Bai Xiao, ay hindi na magpapakita pa sa West District. Kumunat ang noo ni Wang Yinhua, ngunit tumango pa rin siya at sumang-ayon. Sige Boss Xiao, tatawag na ako ngayon, para maghanda na ang mga tropa. Sumunod naman ang unang araw ng pasukan. Maagang-maaga gumising si Xu Yan. Sinadya niyang lakasan ang yabag niya pababa ng hagdan. Para lang istorbohin ang tulog mo. Pero nadatnan niyang wala ka na sa kwarto mo. Nakalabas ka na pala para maglakad-lakad. Pagdating sa school, pinababa ka muna ni Xu Yan sa school gate. Siya at si Jiang Tang naman ay pumunta sa underground parking. Masaya ka naman na mapag-isa. Pagkatapos ng freshman orientation, agad na nagsimula ang military training. Marami kang paraan para takasan ang military training. Pero sa simula, inisip mong hindi kailangan. Pagkatapos tumayo ng tuwid sa loob ng 40 minuto, nagutos ang instructor, tapos na ang oras, magpahinga ng 20 minuto. Ang mga estudyante ng Clinical Class 2 ay agad na naghambalangan sa sahig. Umalingaw-ngaw ang mga daing, tiningnan ng batang instructor ang paligid. Puno ng pangmamaliit ang kanyang mukha. Kayong mga estudyante sa kolehiyo ngayon, masyado kayong sanay sa layaw. Hindi nyo man lang kayang tumayo ng tuwid sa loob ng 40 minuto. Wala talagang silbi. Pagkasabi niya niyan, isang lalaking may maikling buhok na nagngangalang Li Xuanming ang agad na tumutol. Nagtaas siya ng kamay at tumayo. Matigas ang kanyang leeg. Sir, hindi nyo naman kami pwedeng lahatin. Ang pagtayo ng tuwid ay baliwala lang sa akin. Nag-eehersisyo ako at nagbabasketball araw-araw. Magkalibel lang tayo pagdating sa lakas ng katawan. Natawa ang batang instructor. Talaga ba? Anong pangalan mo? Li Xuanming. Ngumiti ang batang instructor. Gusto mong maglaban tayo? Sige ba? Anong laban? Agad na ginanahan si Li Xuanming. Kung matatalo niya ang instructor, magiging bida siya sa buong klase. Kahit na matalo siya, hindi pa rin nakakahiya. Push-ups na lang. Walang problema. Pamwesto na sa sahig ang dalawa, magkatabi. Simple lang ang rules. Kung sino ang unang bumigay, siya ang talo. Nabalitaan ng mga tao mula sa kalapit na klase na may estudyanteng lumalaban sa instructor. Agad silang lahat nagkumpulan. Sa simula, nakakasabay pa si Li Xuanming. Pero pagkatapos ng 80, nagsimula ng pumangit ang forma niya. 100. Tumatagaktak na ang pawis. 120. Nanginginig ang buong katawan niya na parang dahon. Pagtingala niya, natulala siya bigla. Yung instructor, naka-on-arm push-up lang pala siya buong panahon. Tumayo si Li Xuanming na namumula ang mukha. Talong-talo siya. Pumalakpak ang batang instructor. Tiningnan niya ang lahat. May aangal pa ba? Pwede kayong lumabas para subukan. Walang umiimik sa klase.
Kahit si Li Xuanming na matangkad at malakas ay natalo. Sino pa ang maglalakas loob na magpabugbog? Tapos may idinagdag pa ang instructor. Kapag natalo nyo ako, exempted na kayo sa military training. Nagtaas ka ng kilay. Kung ganoon ang usapan. Aba, interesado ako dyan. Sisigaw na sana ang instructor para ipagpatuloy ang training. Bigla kang nagtaas ng kamay. Instructor, gusto kong subukan. Bigla, 50 pares ng mata ng buong klase. Lahat ay nakatutok sa iyo. Tumawa agad si Li Xuanming. Sa paningin niya, payat na payat ka. Walang kahit anong muscle. Mas malakas pa nga siya sa iyo. Naglakas loob ka pang hamanin ng instructor. Nagbulungan agad ang klase. May nakakilala sa iyo na ikaw ang kumalaban kay Zhao Lipeng ng Sanda Club kahapon. Nagulat sila na pati instructor ay hinahamon mo. Gusto mo akong hamanin. Tiningnan ka ng batang instructor mula ulo hanggang paa. Halatang hindi siya naniniwala. Sigurado ka, instructor. Yung sinabi nyo kanina, tuloy po ba iyon? Tinitigin mo siya. Kapag natalo kita, hindi na ako magmi-military training. Usapan na. Oo naman, usapan na. Puno ng kumpiyansa ang mukha ng instructor. Pero, kailangan mo muna akong talunin. Ayos lang yan. Napanatag ka, diretsong umalis sa linya, at sumabay sa instructor na nakadapa sa sahig. Matatalo niya ang instructor. Magla-livestream ako na kumakain ng ipis. Ang taya ni Li Xuanming sa mga kasama niya sa dorm. Karamihan din sa mga babae sa paligid ay sigurado nang matatalo ka. Tanging si Su Wanwan lang. Ang dahan-daang tumango, at pabulong na nagsabi, naniniwala akong kaya niya. Nakita ka na niya noong binugbog mo ang grupo ng mga siga ni Makon. Na para bang baliwala lang. Kahit pa isang sundalo, hindi siguradong magagawa iyon. Nagsimula na ang pagbilang. Sa simula, pareho kayo ng instructor na gumagawa ng 2-arm push-up. Matatag ang inyong ritmo, nang lumampas sa 50 ang bilang. Diretsyong nag-on-arm ang instructor, at napangisi sa isip niya. Sa akin ka pa talaga makikipagkumpetensya. May gatas ka pa sa labi. Ako kaya ang may hawak ng record sa push-up sa aming kumpanya. Pero sa sumunod na segundo, nakita niyang nag-on-arm ka na rin. Isa-isa mong tiniklap ang iyong mga daliri. Hanggang sa kalingkingan na lang ang naiwan sa sahig. Mabilis kang nag-push up. Nakakabaliw sa perpekto ang forma mo. Paanong posible to? Natulala noon din ang instructor. Biglang umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigawan mula sa clinical class 2. Nagwala na rin ang mga kalapit na klase na nanunood. Pati ang ibang mga instructor ay halos malaglag ang panga sa gulat. Namyo lang namula ang mukha ni Li Xuanming. Na para bang sinampal ng malakas ng paulit-ulit. Wala siyang masabi, kung hindi lang sa takot na baka magulantang ang mga mortal na ito. Hindi lang one finger push-up, kahit push-up na walang braso ay kaya mong gawin. Matapos ang 12-12, tumayo ka at pinagpaiga ng alikabok. Tulalang nakatingin sa iyo ang instructor. Para siyang nakatingin sa isang halimaw. Sino ka ba talaga? Hindi ka man lang nag-isip. Agad mong ginamit ang sinabi ni Li Xuanming. Nag-eehersisyo ako araw-araw. Nagba-basketball. Kaya unti-unting naging ganito ang pangangatawan ko. Lumingon ng instructor kay Li Xuanming. Sa sobrang galit ni Li Xuanming, halos madurage na ang mga ngipin niya. Instructor, kung wala na pong problema, pauuna na po ako. Akma alis ka na. Sandali, agad kang hinabol ng instructor. Nagpaliwanag habang pinagpapawisan ng husto, na nagbibiro lang siya kanina. Hindi ka talaga pwedeng i-exempt sa military training. Nainis ka kaagad, kung hindi dahil sa ginawa niyang pastahan. Tatama rin kang magpasikat. Sa huli, umabot ang usapan kay Instructor Dai. Tiningnan ka ni Instructor Dai. Agad niyang inaprobahan bilang isang exception. Hindi mo na kailangang sumali sa military training. Pagkaalis mo, mukhang balisa ang batang instructor. Instructor Pan, hindi po ba't parang hindi tama yon? Paano kung magreklamo ang ibang estudyante? Magreklamo, nasa likod ang mga kamay ni Instructor Pan. May autoridad kahit hindi nagagalit. Sino man sa kanila na makakagawa ng 10 sunod-sunod na one-finger push-up. Hindi na rin siya kailangang mag-military training. Ako ang may sabi niyan. Kontentong-kontento kang umalis sa training ground. Naglakad-lakad ka at nagpalit ng damit model. Pumunta ka sa school supermarket at bumili ng isang kahon ng ice cream. Kinakain mo ito habang naglalakad. Pagdaan mo sa basketball court, nakita mo sina Xu Shuyan at Jiang Tang. Nagsasanay ang kanilang performance class dito. Pumili ka ng isang malilim na lugar para umupo. Plano mong umalis pagkatapos maubos ang ice cream. Hindi mo na ito masyadong inisip. Inilabas mo ang iyong cellphone at naglaro. Maya-maya lang ay nakatulog ka na pala habang nakasandal sa puno. Habang medyo inaantok ka pa, narinig mo ang mga boses ni na Zhao Lipeng at Liu Di. Kuya Pang, may kakaiba sa gagawang si Ning Chen. Sa susunod, magsama tayo ng mas maraming tao. Kailangan talaga natin siyang turuan ng leksyon. Nagkamali lang ako sa pagsasanay ko noong huli. Sa susunod na magkita kami ulit, talagang bubugbugin ko siya ng husto. Ang dalawa, kasama ang ilang barkada nilang walang kwenta. Nagtatawanan habang dumadaan sa tabi mo. Hindi ka man lang nila napansin sa ilalim ng lilim ng puno. Ngunit paglabas nila ng gate ng eskwelahan, hindi pa man nakakalayo ng 2 kanto. Biglang may sumulpot na 40 hanggang 50 armadong siga mula sa eskinita. Agad silang kinuyog at pinalibutan. Naku po, Kuya Pang, anong nangyayari? Nanginginig sa takot si Liu Di. Agad siyang nagtago sa likod ni Zhao Lipeng. Nataranta rin si Zhao Lipeng. Pilit na nagpapakalma habang hirap lumunok. Huwag kang mag-alala, away ito ng mga gang. Wala tayong kinalaman dito. Magkunwari tayong walang nakita. Dahan-dahan lang tayong tumakas. Pinangunahan niya ang mga kasama niyang yumuko. Sinubukang tumakas papunta sa bungad ng eskinita. Pero ang 40 hanggang 50 pares ng mata ay sabay-sabay na nakatutok sa kanila.
Ang eskinita ay biglang naging nakakatakot sa sobrang tahimik. Kuya Pang, bakit parang nararamdaman ko? Lahat sila nakatingin sa atin. Nanginginig na ang boses ni Liu Di. Sira ulo ka, kakasigaw lang ng mura ni Zhao Lipeng. Isang lalaking may dilaw na buhok na naka-floral shirt at may hawak na itak ang sumugod. Sinipa siya sa mukha, agad siyang natambas sa sahig. Kaya ikaw pala si Zhao Lipeng ha? Narinig ko magaling ka raw makipaglaban. Tinalo mo raw sina Boss Bao at Boss lang ng gang namin. Angas mo ah, tinutok ng lalaking dilaw ang buhok ang itak sa mukha niya. Hindi, boss. Nagkamali po kayo ng tao. Hindi po ako ang taong hinahanap ninyo. Hawak ni Zhao Lipeng ang kanyang ilong na may tumutulong gininto ang likido. Walang tigil ang pag-iling ng kanyang ulo. Agad na kinuha ng alipor sa tabi niya ang ID mula sa kanyang bulsa. Tiningnan ito ng lalaking may dilaw na buhok. Umisme dito, at inihagis ito sa kanyang mukha. Mga kapatid, siya nga si Zhao Lipeng. Tirahin nyo na. Sa isang utos, 56 na basagulero ang dumumog sa kanya. Sa loob lang ng ilang minuto, nagmukhang baboy si Zhao Lipeng sa bagbog. Nasira ang mahigit 10 butot litid sa kanyang katawan. Pati na rin sina Liu Di at ang iba pa. Ay halos mamatay na rin sa bagbog. Mayabang na umalis ang lalaking dilaw ang buhok kasama ang mga tauhan niya. Agad namang tinawagan si Bai Xiao. Nagulat ng may pagyayabang. Boss Xiao, ayos na. Nilumpo ko na ang gagong si Zhao Lipeng. Mananatili siya sa kama ng kahit 6 na buwan. Sa loob ng Mingzuan Clubhouse. Agad na natuwa si Bai Xiao. Ha, Yang Kai, gago ka, may ibubuga ka pala. Pumunta ka ngayon din dito sa Mingzuan. Ipapahiya kita sa harap ng lahat. Ibinaba ang telepono. Nakaakbay si Bai Xiao kay Wang Yinhua. May sigarilyo sa bibig at malamig na ngumisi. Sa huli, 40 hanggang 50 tao sila. Lahat sila ay may dalang armas. Kahit sina Wang Feihong at IP man pa ang dumating makakatikim pa rin sila ng ilang malalakas na sampal. Paano pa kaya ang isang estudyante sa kolehiyo? Dahil dito ay napanatag ang loob ni Wang Yinhua. Umango siya. Sa sandaling iyon, may marahang yumugyog sa braso mo. Isang pamilyar na boses ang narinig mo. Ning Chen, nagising ka na medyo tuliro. Kinusat mo ang iyong mga mata. At doon mo napagtanto na si Su Wanwan pala iyon. Lihim kang napabuntong hininga. Masyadong malubha ang pinsala sa aking espiritu. Hindi ko akalain na ganito lang ako makakatulog. Kung ito ay nasa Little Southern Heaven Realm. Na matulog sa labas nang hindi naglalagay ng porma sayon. Matagal na sana akong patay. Bakit ka natutulog dito? Puno ng pag-aalala ang maputing mukha ni Su Wanwan. Tumatama sa kanya ang papalubog na araw. Napakaganda niyang tingnan. Wala ito. Hindi sinasadyang nakatulog. Tumayo ka at nag-inat. Sa bahay niyo na tayo kumain. Gutom na ako. Sige ba? Agad na naging gasukli ang mga mata ni Su Wanwan sa tuwa. Masayang sumunod sa likuran mo. Sabay kayong lumabas ng campus. Sa gate ng eskwelahan. Sakto namang palabas ang Rolls Royce ng pamilya Shu. Agad kang nakita ni Jiang Tang. Mabilis niyang tinapak si Shu Shuyan. Chuyan, bilisan mo, tingnan mo. Si Kuya Dali, may kasama siyang isang napakagandang babae. Agad na napatingin si Shu Shuyan. At saktong nakita kanyang masayang nag-uusap at nagtatawanan kasama si Su Wanwan. Bigla na lang siyang nairita. Matigas niyang sinabi, Tang, sa susunod na makita mo siya, pwede bang huwag kang masyadong uwa? Hindi naman siya kung sinong sikat. Kailangan ba yun? Nagbilat si Jiang Tang. Alam na alam niya sa isip niya. Halatang nagseselos lang si Shuyan. Kakadating mo lang at ni Su Wanwan sa food street sa labas ng eskwelahan. Nang marinig niyo ang iyak ni Li Mei mula sa barbecue shop ng pamilya niyo. At ang tawanan ng mga siga, Mama, nagbago ang ekspresyon ni Su Wanwan. Hinawi niya ang mga tao at sumugod papasok. Nagseryoso rin ang mukha mo. Ang mga sigang ito na naman. Sa loob ng barbecue shop ni Li Mei. Ang mga siga na pinamumunuan ni Makon. Winasak ang buong tindahan. Nakaupo sa sahig si Li Mei. Pumahagulgol sa iyak. Pero si Jian Kangsheng ay walang magawa. Jian Kangsheng, matandang hakluban. Sinasabi ko sa'yo, yung si Zhao Lipeng ay binanatan na ng boss Xiao namin. Hinding-hindi ka na niya matutulungan. Pasiga na sabi ni Makon. 4,000 management fee. Kapag hindi mo pa yan naibigay sa susunod na buwan, malilintikan ka sa amin. Pagkatapos niyang sabihin yun, aalis na sana siya kasama ang mga tauhan niya. Nanginginig sa galit si Su Wanwan. Sinugod niya at pinaghahampas si Makon. Walang hiya ka, sobra ka na. Itinaas ni Makon ang kamay para sampalin si Su Wanwan. Pero nang tumingala siya, nakita kanyang dahan-daang pumapasok. Sa takot ay napaatras siya ng 3 hakbang. Namutla ang mukha niya. Ay ikaw, hoy kayong lahat, bakit ba hindi ka nadadala? Nakapamulsa ka, at dahan-daang lumapit. Kuya Kun, hindi ba't dinala sa ospital ang lalaking to ni Kuya Kai? Natulala ang mga gangster sa tabi. Ako ang tinatanong mo, sino naman ang tatanungin ko? Namutla ang mukha ni Makon. Nasaksihan na niya kung gaano kakalakas. Agad siyang tumango at yumuko habang pilit na mumingiti. Kuya Pang, hindi pagkakaunawaan. Hindi lang ito pagkakaunawaan. Anong hindi pagkakaunawaan? Isang sipa ang pinakawalan mo. Diretsong tumilapon si Makon mula sa pinto hanggang sa kusina sa likod. Matapos ang ilang kalabog, hindi na siya gumalaw. Natulala ang lahat ng nanunood. Isang sipa at tumilapon siya ng mahigit 10 metro. Para siyang muling nabuhay na Wang Feihong. Ang hindi nila alam, ginawa mo na ang lahat para pigilan ang iyong lakas. Dahil kung hindi, isang sipa mula sa isang cultivator na nasa Yuan Ying stage. Hindi lang isang tao, kahit isang buong kalye ay kayang pasinggawin sa isang sipa. Tiningnan mo ang mga gangster na nakaluhod sa sahig. At mahinahon kang nagsalita, mukhang, kailangang tapusin ang lahat ng ito ng minsanan ngayon. Pagkalipas ng kalahating oras, ang pinakamalaking nightclub sa West District.
Ang Mingzuan Clubhouse. Kinalagad mo si Makon na duguan ng ulo. Sinipa mo ng pabukas ang pinto ng Emperor Private Room. Sa loob ng private room, hawak ni Yang Kai ang mikropono. At kinakantahan si Bai Xiao. Todo saya ang buong grupo. Nang biglang tumilapon ang pinto dahil sa sipa. Biglang tumahimik ang lahat. Sina Bai Xiao, Yang Kai, at Wang Yinhua. Lahat sila ay tulalang nakatingin sa inyo ni Makon sa may pinto. Ibinagsak mo si Makon sa sahig. Ginapang tingin sa buong lugar. Sino si Kuya Xiao? Ako nga. Anong kailangan mo? Dinibdib ni Yang Kai. At sumigaw sa mikropono. Ikaw si Kuya Xiao. Mabuti. Wala ka nang sinabi pa. Mabilis siyang sumugod sa harap ni Yang Kai. Agad siyang sinampal sa mukha. Pak! Bawat sampal ay parang putok ng paputok. Mabilis at malupit. Bago pa man makakilos sina Bai Xiao at Wang Yinhua. Nagmukha ng baboy si Yang Kai. Sumirit ang gintong sipon mula sa ilong niya. Nalagas lahat ng ngipin niya sa harap. Buisit, sugurin niyo siya. Umungol sa galit si Bai Xiao. May mahigit 10 siga sa loob ng kwarto. Pumasok pa ang mahigit 10 mula sa labas. Parang mga bubuyog silang dumumog sa iyo. Kalabugan. Wala pang 1 minuto. Wala nang malakeren sa loob ng kwarto. Puno ng mga nakahandusay na siga ang sahig. Kung hindi nabalian ay hindi na makagalaw. O kaya'y diretsong hinimite. Wasak na wasak ang mesa. Puno ng bubog ang sahig. Grabe ang naging eksena. Nakalupasay si Bai Xiao sa sofa. Gulat na gulat siyang nakatingin sa iyo. Sino ka ba talaga? Hindi ba't ako ang hinahanap mo? Matagal mo nang napansin na siya ang totoong pakay. Ikaw si Zhao Lipeng. Halos lumuwa ang mga mata ni Bai Xiao. Mali, hindi iyan ang pangalan mo. Niloko mo si Yang Kai. Sino ka ba talaga? May utak ka rin pala. Pagkasabi mo niyan, bigla kang nawala sa iyong kinatatayuan. At nang muli kang lumitaw, nakaupo ka na sa tabi ni Bai Xiao. Madilim ang ilaw sa loob ng kwarto. Ang bilis ng kilos mo na parang multo. Halos hindi makita ng mga mata. Si Wang Yinhua na nasa sulok. Agad na nanlaki ang mga mata niya. Napasigaw sa takot si Bai Xiao. Tatalikod na sana para tumakas. Ngunit idiniin mo siya sa sofa gamit ang isang kamay. Hindi siya makagalaw. Kung sino ako, hindi karapat dapat malaman ng isang hamak na tulad mo. Malamig ang tono ng boses mo. Ang kailangan mo lang malaman ay madalas akong kumain sa Limei Barbecue. Kapag inutusan mo ulit si Xiao Hensan na guluhin ang pagkain ko, dudurugin ko yung bungo mo. Naintindihan mo. Natigilan siya at hindi nakakibo. Itinaas mo ang iyong kamay at binigyan siya ng 3 malalakas na sampal. Sa lakas ay tumalsik ang gininto ang sipon niya. Napahiyaw siya sa sakit habang nasa sofa. Narinig ko. Humiyaw si Bai Xiao na parang kinakatay na baboy. Sunod-sunod ang tango ng ulo niya. Medyo gipit ako sa pera ngayon. Bigyan mo pa ako ng 200,000. Hinawakan mo siya sa kwelyo. Hindi mapag-aalinlanganan ang tono mo. Yinhua, ay transfer mo sa kanya. Halos lumipad ang kaluluwa ni Bai Xiao sa takot. Ang gusto niya lang ay mapaalis ka na agad. Nanginginig na inilabas ni Wang Yinhua ang kanyang cellphone. Boss, ano po ang bank account number nyo? Ita-transfer ko na po sa inyo ngayon. Sa tingin mo ba tanga ako? Cash. Sinulyapan mo siya. Mag-iiwan ng ebidensya ang bank transfer. Pwede kang kasuhan ni Bai Xiao ng fraud. Ayaw mo ng ganoong gulo. Hindi nagtagal. Nagdala ang ilang tauhan niya ng 200,000 cash. Ibinulsa mo ang pera. Bago umalis ay nagbanta ka ulit. Tandaan nyo, galawin nyo ang Limei Barbecue Shop. Para nyo na ring sinira ang kabuhayan ko. Ingat lang at baka basagin ko ang bungo mo. Huwag mong isiping nagbibiro ako. Pagkasabi nyon, tumalikod ka na at umalis. Sa loob ng private room, tinitingnan ni Bai Xiao ang nagkalat na gulo. Nanginginig siya sa galit. Agad siyang umungol. Nagbabantang pagbabayaran ka niya. Maingat siyang pinayuhan ni Wang Yinhua. Sinabing mukha kang sanay sa pakikipaglaban. Hindi dapat binabangga. Sinampal siya ni Bai Xiao sa mukha. Nagmamatapang pa rin. Sinabing dadayain ka niya. Hindi niya nakita. Si Wang Yinhua na nakahandusay sa sahig. May kumislap na kasamaan sa kanyang mga mata. Pagbalik mo sa Limei Barbecue Shop, nilinis na ng ilang siga ang tindahan. Agad kang naglabas ng 100,000. At ibinigay kay Limei. Ano to? Tinitingnan ni Limei ang makapal na pera. Natakot siyang tanggapin ito. Saan ka kumuha ng ganito kalaking pera? Pinuntahan ko lang si Brother Xiao para kausapin. Pumayag siyang bayaran ka. Hindi na rin siya babalik para maningil ng management fee. Casual kang nagsinungaling. Talaga, agad na nagliwanag ang mga mata ni Su Wanwan. Tanggapin mo na. Ipa-renovate mo ulit ang tindahan. Isiniksik mo ang pera sa kanyang kamay. Hinimas ang tiyan. Nagugutom na ako. May pagkain ba? Meron. Ipaghahanda kita kaagad. Tumalikod si Limei at pumasok sa kusina. Lihim na pinunasan ng likod ng kamay ang luha sa gilid ng mata niya. Pumili ka ng pwesto at umupo. Umupo si Su Wanwan sa harapan mo. Ang maniningning niyang mga mata ay puno ng paghanga. Namula ang maganda niyang mukha. Zhong Chen, ang galing-galing mo. Hindi ko na alam kung paano ka pasasalamatan. Huwag mo lang akong guluhin. Sa isang biglaang salita mo, agad na napatigil si Su Wanwan. Ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na nanigas. Puno ng hinanakit at pagtataka. Wala kang balak humingi ng tawad. Nabuhay ka na ng mahigit 2,000 taon. Sa isang tingin pa lang ay nabasa mo na ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Ang emosyon ng pinakamalaking hadlang sa landas ng cultivation. Ang usbong na ito ng pag-ibig. Mas mabuti pang pitasin na kaagad. Pagkatapos ng opisyal na pagsisimula ng klase. Ang schedule ng Clinical Section 2 ay siksikan. Pero wala kang pinakinggan ni isang klase. Araw-araw, kung hindi ka nakasubsob sa mesa at natutulog. Nagbabasa ka naman ng nobela. Akala ng lahat ng kaklase mo ay nababaliw ka na. Ang pag-aaral ng medisina ay hindi tulad ng ibang kurso. Mas mabigat pa ang mga gawain kaysa noong senior high.
Ang isang tulad mo na hindi nakikinig sa klase at hindi nag-aaral. Siguradong babagsak lahat sa finals. Pagkatapos ng klase sa physiology, habang tinitingnan ka ni Fang Xiaopang na ibinubulsa ang cellphone at papunta na sa kantin. Hindi niya napigil ang magtanong, Ning Chen, hindi ka ba natatakot na ibagsak lahat sa finals niyan? Ang pag-aaral ng medisina ay pagsasaulo lang naman, di ba? Sapat na ang mag-cram sa finals. Sinabi mo ito ng napakagaan. Tumalikod ka at lumabas ng classroom. Si Li Xuanming ay ngumisi ng malamig sa likuran. Mahigit 10 libro. Tingnan natin kung paano ka mag-cram sa finals. Maghintay kang bumagsak, hanggal na bata. Hinding-hindi may isip ng mga mortal na tulad nila. Kung gaano katindi ang memorya ng isang cultivator. At lalong hindi nila alam na ikaw, isang henyong doktor na may pambihirang kaalaman sa medisina. I mean na maliit lang ang Western medicine na 200 taon pa lang ang kasaysayan. Tanghali, pumunta ka sa cafeteria para kumain. Habang nakapila ka, bigla kang nakaramdam ng isang matalim na tingin mula sa iyong likuran. Paglingon mo, si Xu Shuyan pala, sa loob ng 7 araw na military training na ito. Araw-araw kang nasa lilim ng puno sa basketball court, kumakain ng ice cream at naglalaro sa phone mo. Labis niya itong ikinainis habang siya'y bilad na bilad sa sikat ng araw. Kuya dali, nasa likod ni Xu Shuyan si Jiang Tang. At kumaway sa iyo, ang mga lalaki sa paligid ay agad na napatingin sa iyo nang may pagtataka. Tumango ka rin kay Jiang Tang. Sa sandaling iyon, biglang may narinig na sigaw ng mga babae mula sa cafeteria. Tumingin ka sa direksyon kung saan nanggaling ang ingay. Isang matangkad at gwapong lalaki, na may hawak na bola ng basketball, ang naglalakad papalapit sa pila. Agad na nagbulungan ang mga babae sa paligid. At doon mo lang nalaman, na ito pala si Sheng Zufei, isang third-year student. Dati siyang miyembro ng track and field team ng eskwelahan. At mayaman ang pamilya niya, kasama ang ilang kaibigan ni Sheng Zufei. Diretsong pumili sa likod ni na Xu Shuyan at Jiang Tang. At nakangiting binati si Xu Shuyan. Junior, ikaw si Xu Shuyan, tama ba? Sikat na sikat ka pala. Sa totoo lang, hindi pinapansin ni Xu Shuyan ang mga atletang tulad niya. Pero nang itaas niya ang kanyang tingin, at nakita kang nakatingin sa kanya, agad siyang nakaisip ng isang plano. Binigyan niya si Sheng Zufei ng isang matamis na ngiti. Kuya, ako po si Xu Shuyan. Hi, hello, Junior. Anong gusto mong kainin? Libre na kita. Agad na nabigla sa tuwa si Sheng Zufei. Natulala naman si Jiang Tang na nasa tabi nila. Sinundan niya ang tingin ni Xu Shuyan at sumulyap sayo. Agad niyang naintindihan. Kaya pala, gusto ka lang niyang inisin. Inakala ni Xu Shuyan na kapag nakita mo siyang masayang nakikipag-usap sa ibang lalaki, siguradong magseselos ka. Pero pagkatapos mong kumuha ng pagkain, tumalikod ka at umalis. Hindi mo man lang siya tinapunan ng tingin. Inis na inis tuloy si Xu Shuyan. Sa isip niya isa kang mapagkunwaring gago. Pagharap niya kay Sheng Zufei, bumalik ang pagiging masungit niya. Hindi na kailangan senior. May sarili akong mga kamay. Nanigas si Sheng Zufei sa kinatatayuan niya. Para siyang natulala. Naghanap ka ng pwesto para kumain. Hindi nagtagal ay napansin mo. Si Xu Shuyan na nasa 3 mesa ang layo, ay kanina pa nakatitig sa'yo. Kinuha mo ang cellphone mo. At nagchat ka sa kanya. Bakit ka tingin ng tingin sa akin? Nang makita ni Xu Shuyan ang message, agad na namula ang mukha niya. Natataranta siyang nag-reply. Sinong tumitingin sa'yo? Pilingero. Pagkatapos ay send ang message. Sa inis niya ay bigla kanyang blin up. Hinihintay niyang makita kang mainis at madismaya. Pero hindi mo man lang napansin. Tahimik ka lang na kumakain. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga lalaking mukhang siga ang pumasok sa kantin. Isang malaking lalaki na may buzzcut. Hila-hila ang isang lalaking nakasalamin. At huminto hindi kalayuan kay Xu Shuyan. Sumisigaw sa buong lakas. Hanapin niyo agad yang si Ning Chen. May kailangan ako sa kanya. Sige po, Kuya Jinfu. Nanginginig sa takot ang lalaking nakasalamin. Sobra na to. Ilang araw lang akong nawala para sa kompetisyon. Tapos ganito kalaki na ang nangyari sa club. Nakapamayaywang ang matipunong binata. Kasunod niya ang isang grupo ng mga siga. Nagbabaga sa galit. Kumabog ang dibdib ni Xu Shuyan. Gusto ka sana niyang pagtawanan. Pero nang makita ang mababangis na itsura ng mga ito, agad niyang nalaman. Lumaki na ang gulo. Pagkatapos alisin si Ning Chen sa blacklist, agad siyang nagpadala ng mensahe. May binangga ka bang hindi mo dapat binangga? Hinahanap ka nila para guluhin. Dalian mo dumaan ka sa likod. 2 segundo pa lang mula nang may padala ang mensahe. Biglang lumakas ang boses ng lalaking nakasalamin mula sa kabilang clinical class 2. Itinuro kanya at sumigaw sa matipunong lalaki sa tabi niya. Kuya Jinfu, siya si Ning Chen. Alam ko na, ang lalaking nagngangalang Jiang Jinfu ay dirdiretsong lumapit sa iyo kasama ang kanyang grupo. Agad na nag-alisan ang mga estudyante sa daan. Walang sino mang nangahas na hamarang. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Presidente raw siya ng Sunday Club. Nanalo na raw ng ilang city-level championship trophies. Lumapit si Jiang Jinfu sa mesa mo. At malakas na hinampes ang palad sa mesa. Tumalsik ang sabaw mula sa stainless steel na tray sa buong mesa. Ikaw si Ning Chen. Sumama ka sa akin. May itatanong ako sa iyo. Nag-angat ka ng tingin. Ayaw na ayaw kung may gumugulo sa pagkain ko. Walang pagbabago sa tono ng boses mo. Kung may sasabihin ka, dito mo na sabihin. Pwede rin. Lumapit sa iyo si Jiang Jinfu. Ang kapatid ko, si Zhao Lipeng. Binugbog at na-hospital ilang araw na ang nakalipas. Mahigit 20 pinsala sa buto at litid sa buong katawan niya. Alam mo ba kung sino ang may gawa? Paano ko naman malalaman? Tila nagtataka ka. Itinapon ni Jiang Jinfu ang tray mo. Kumalat ang pagkain sa sahig. Dinuro kanya sa ilong. Halos sisubog na siya sa galit. Naimbestigahan ko na ang lahat.
Nagumpisa ka ng gulo sa mga siga sa labas ng eskwelahan. Sinadyang ibigay ang pangalan ni Lipeng. Ikaw ba ang may gawa nito? Siya ang unang nanggulo sa akin. Kalmado pa rin ang tono ng boses mo. Kung ganoon, inaamin mo. Ngumisi ng malamig si Jiang Jinfu habang nakahalukip-kip. Tumingin ka sa kanya. Anong gusto mong mangyari? Biglang natahimik ang paligid. Natulala ang daan-daang estudyante. Nagbulungan ang mga taga-track and field team. Sinasabing lagot ka na raw. Sa Qingde University maliban sa dalawang taga-Ancient Martial Arts Club, walang nangangahas na galitin si Jiang Jinfu. Sa di kalayuan, halos sumakit ang ulo ni Xu Shuyan. Agad niyang kinuha ang phone para humanap ng kilalang teacher. Sa tabi niya, hindi mapakali si Jiang Tang. Gusto na sanang manakit ni Jiang Jinfu noon din. Pero pinigilan siya ng mga alipores niya. Sabi nila, maraming CCTV sa kantin. Mas mabuting dalhin ka sa activity room ng Sunday Club para dahan-daang turuan ng leksyon. Pinigilan niya ang kanyang galit. Ipinatong niya ang mga kamay sa mesa at masama kang tinitigan. Hoy bata, matapang ka bang sumama sa amin sa activity room ng Sunday Club? Para mag-usap tayo ng maayos. Mauna na kayo. Agad kang tumayo at umalis. Natigilan si Jiang Jinfu at ang grupo ng mga alipores niya. Hindi nila inasahan na ganito kabilis pumayag ang isang freshman na tulad mo. Pagkatapos ay suminghal siya at nanguna sa paglalakad. Matagal na siyang may plano. Hindi magandang umatake sa kantin. Pagdating sa sarili niyang teritoryo, kung paano kanya gustong bugbugin ay gagawin niya. Kasunod nito, dinala ka sa activity room ng Sunday Club sa Student Activity Center. Kasasara pa lang ng pinto sa likod mo. Hindi pa nawawala ang tunog ng paglock nito. Agad kang sinipa sa puwet ng miyembrong naghatid sa'yo. Kitang-kita na ang masamang balak niya. Hinawakan mo ang kanyang bukong-bukong. Bago pa man siya makakilos, agad mong itinaas ang buong katawan niya. Hinampas mo siya na parang isang pamalo. Ilang malalakas na kalabog ang narinig. 6 na miyembro kasama na si Jiang Jinfu. Lahat sila ay tumilapon dahil sa human meteor hammer na ito. At malakas na bumangga sa pader. Nagmumurang bumangon si Jiang Jinfu mula sa sahig. Isang front kick ang pinatama diretso sa iyong mukha. Ni hindi ka man lang nag-abalang umilag. Binaliwala mo ang kanyang sipa. Tinaas mo lang ang iyong kamao at sumuntok. Walang anumang pasikat na galaw. Wala pang dalawang galaw. Hindi na kinaya ni Jiang Jinfu. Napakalaki ng pamamaga sa kanyang braso. Puro pasa ang kanyang mukha. Isang suntok lang ay tamba na ang ibang mga miyembro. Napinsala ang kanilang mga buto at kalamnan. O di kaya ay nakaluhod sa sahig habang nagsusuka. Tama na. Pumiyok ang boses ni Jiang Jinfu sa sobrang sakit. Pakiramdam niya ay tiyak na nabali ang buto sa kanyang braso. Sabi mo tama na, kaya titigil na ako. Isang malakas na sampal ang iginawad mo sa kanya hanggang sa siya'y mahilo. Kanina sa kantin, hindi ba't ang yabang-yabang mo? Hindi pa man natatapos ang sinasabi mo. Isang sipa ang pinakawalan mo. Tumilapon si Jiang Jinfu na parang isang sirang sako. Diretsyong sinira ang nakalock na pinto ng activity room. Pati ang lock ng pinto ay nasira. Gumulong siya palabas sa pasilyo. Namimilipit sa sobrang sakit, naging malabo ang paningin. At sa sandaling iyon, sa hallway ng ikalawang palapag, isang grupo ng mga tao ang nakapalibot sa isang binatang nakasuot ng puting training uniform. Ang senior master ng Ancient Martial Arts Club na si Duan Shuiliu nakakapasok lang sa top 3 sa provincial competition at malapit nang ipadala sa Longhu Martial Arts Hall. Agad na nakuha ng malakas na ingay ang atensyon ng lahat. Pinanood nila si Jiang Jinfu na gumulong palabas. At pagkatapos ay tiningnan ka na dahan-daang lumalabas mula sa activity room.